Magandang araw mga Kamaster, please like, share and subscribe sa ating munting channel. Enjoy sa pakikinig. 1 plus 1 equals 11 ha 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 clap 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 aguruy. Kabanata 12:51. Mga lupang walang kamatayan. Humakbang si Daniel pagkaalis ni Scully. Lumapit siya kay Noah at ibinaba ang ulo para magsalita. Gayunpaman, binigyan siya ni Noah ng isang sagot bago siya makapagsalita ng anuman. I don't care if your relationship with faith has political value or not. Chasing Demon has supported June and me even if our feelings could start a war. I don't see why I should be against you too. Nanatiling walang imik si Daniel bago tumango. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo upang tumuon sa mga reptilya na mag-aaral ni Noah, at ang mga alaala ay nagsimula ring bumangon sa kanyang isipan. Si Noah ay isang hindi maabot na karibal sa halos lahat ng kanyang buhay, ngunit si Daniel ay nagsimulang mamulaklak bilang isang magsasaka lamang pagkatapos na siya ay sumuko sa tunggalian na iyon. Gayunpaman, naging mahalaga si Noah sa paglaki ni Daniel. Ipinakita niya sa kanya kung gaano limitado ang kanyang pag-iisip, at ang kanyang maraming mga nagawa ay naging inspirasyon. Hindi maipahayag ni Daniel kung gaano siya nagpapasalamat sa lahat ng pagkakataong ibinigay sa kanya ng Hive. Siya ay walang iba kundi isang maharlika na walang bansa matapos pilitin ng pamilya Elbas ang lahat na lumipat, ngunit nakahanap siya ng bagong tahanan na nais niyang protektahan sa kanyang buhay. Ang Hive ay nagbigay sa kanya ng higit pa sa isang tahanan. Si Daniel ay maaaring lumago kapwa bilang isang tao at isang magsasaka sa gitna ng mga elder. Walang katulad na mangyayari kung wala si Noah. Ang kanilang pakikipagsapalaran sa Bear Dungeon noong sila ay mga taong magsasaka lamang ang naging simulan ng kanyang tunay na paglalakbay. Let's meet again in the Immortal Lands. Kalaunan ay sinabi ni Daniel habang pinipigilan ang kanyang mga alaala. Sigurado akong hindi malalampasan ni Faith ang katotohanan na hindi ka nagpaalam sa kanya kung hindi. Tumango si Noah, at tumalikod si Daniel para umalis. Direkta siyang lumipad sa loob ng dimensional portal at nawala sa mundo. Lumipad si Elder Julia patungo kay Noah sa puntong iyon, at yumuko siya bago ito makapagsalita ng anuman. Gayunpaman, sinimulan niya itong silipin nang makita niyang nanatiling tahimik ito. Sa palagay ko ay walang elder na mas mahal ang Hive kaysa sa iyo, sabi ni Noah kalaunan. Ikaw lang ang maaaring maging kahalili ko. I'm sure you will be a great matriarch. Ngumiti si Elder Julia, at inayos niya ang sarili bago yumuko muli. Natuwa siya na nakilala ni Noah ang halaga niya, pero may iba pa siyang gustong ayusin bago umalis. Kailangan ko ng segundo sa pag-uutos kung sakaling may mangyari sa akin, sabi ni Elder Julia pagkatapos niyang muling ituwid ang sarili. Ikaw ang bahala, sagot ni Noah. Ikaw ang pinuno ng Hive ngayon. Ang linyang iyon ay hindi sapat para bigyang kasiyahan si Elder Julia, na patuloy na nagbigay ng boses sa kanyang kahilingan. Hindi iyon gagawin. Gusto kong makibahagi ka sa desisyong ito. Ito ay isang utos. Umangat ang mga kilay ni Noah sa mga salitang iyon, ngunit sumilay ang ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang seryosong ekspresyon ni Elder Julia. Ilang pangalan ang lumitaw sa kanyang isipan, ngunit hindi nagtagal ay nakapagdesisyon siya. Daniel Udi, sabi ni Noah. Siya ang pinakamahusay na kandidato para sa papel na iyon. Ngumiti rin si Elder Julia sa puntong iyon, at yumuko siya sa huling pagkakataon bago lumipad patungo sa dimensional portal. Nawala ang kanyang figure sa isang iglap. Isipin kung gaano ka-awkward ang mga column na ito kung hindi pinagbuti ng pamilyang Elbas ang portal, komento ni Flying Demon habang nakatingin. Siya sa vortex. Kailangan nating hintayin ang powerhouse na makarating sa kabilang mundo bago ipadala ang iba. Medyo maginhawa na ngayon. Palagay ko mamimiss ko ang mga biro na ito, sabi ni Noah habang umiiling.
Siguraduhing hindi mananatili sa isang hiwalay na dimensyon sa pagkakataong ito. Hindi ako naruroon para iligtas ka. Huwag kang mag-alala, sumagot si Flying Demon habang lumilipad patungo kay Noah. Maghihintay ako hanggang sa makarating ako sa Immortal Lands para mahulog sa isang bitag. Dapat ay mailigtas mo ako sa puntong iyon. Baka magagamit mo pa ang kamangha-manghang pamamaraan na iyon. Ang Flying Demon ay nagkunwaring may hawak na isang bagay na napakabigat at iniindayog ito. Malinaw na gusto niyang alalahanin ang mga labanan noong ginamit ni Noah ang mga bangkay ng mahiwagang hayop bilang sandata. Kung mayroon lamang tayong mas maraming oras, sabi ni Noah habang siya ay bumantong hininga nang maabot siya ng demonyo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Flying Demon. Nasa atin pa rin ang Immortal Lands. Sigurado akong makakahanap tayo ng oras para uminom ng masarap na alak sa pagitan ng milenyo at ng iba pa. Hindi man ito karapat-dapat na maging isang paghihiwalay. Tama siya, sabi ni Dreaming Demon nang maabot niya si Noah at ang kanyang kasintahan. Pareho ang destinasyon natin. Doon na lang tayo magkikita. Walang kwenta ang paggawa ng malalaking pangako sa atin. Ipagpatuloy ang pagiging backbone ng Hive, Thisha, sabi ni Noah habang nakangiti siya patungo sa Dreaming Demon. Magiging medyo magulo ito sa lalong madaling panahon. Hayaan mo silang pumunta, sabi ni Dreaming Demon bago nagpakawala ng malakas na ungol. Hindi ako makapaghintay upang makita kung aling organisasyon ang magiging hanggal na aatake sa amin. Iiwan ko ang Hive sa iyong mga kamay, pagtatapos ni Noah. Magkita tayo sa Immortal Lands. Malawak ang ngiti ng mga demonyo habang tumatango sila sa mga salitang iyon, ngunit agad silang lumipad patungo sa dimensional na portal. Naglaho ang kanilang mga figure nang makatawid sila sa puyo ng tubig. Ngayon si June at Noah na lang ang natira sa langit. Lumipad si June patungo kay Noah, at ibinuka ng huli ang kanyang bibig para magsalita, ngunit agad nitong inilagay ang isang daliri sa labi nito. Umiling pa siya para maghatid ng mensahe na tanging ang kanyang manliligaw lang ang nakakaintindi. Nagpaalam na sila ng pribado. Hindi na nila kailangan ng mga salita sa puntong iyon. Kailangan lang nilang maghiwalay at matagpuan muli ang isa't isa sa Immortal Lands ngayon. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Noah nang hawakan niya ang kamay ni June upang palayain ang kanyang bibig. Nagpalitan ng malalim na halik ang dalawa, ngunit hindi nagtagal ay tumalikod na rin si June. Nang mawala ang kanyang figure sa loob ng dimensional portal, lumipad si Noah patungo sa madilim na puyo ng tubig at tinitigan ang daanan. Isang matayog na buhay ang nasa harapan niya. Si Noah ang pinakamalakas na pag-iral sa tatlong organisasyon, at ang kanyang huling labanan laban sa kaliwang kamay ng Diyos at dakilang Elder Diana ay nagsiwalat na siya ay kabilang sa isang superior na liga. Maaari pa niyang layunin na sakupin ang mundo kung iiwan niya ang dati. Halos walang makakalaban sa kanya doon. Kaya niyang pagsamahin ang tatlong organisasyon sa isang napakalaking puwersa gamit ang kapangyarihang hawak niya. Gayunpaman, hindi kailanman hinanggad ni Noe ang isang trono o mga kampa na mag-utos. Ang pagiging pinuno ay isang pasanin na ayaw niyang tiisin. Nagustuhan ni Noah ang kalayaan. Ninanais niyang walang mga limitasyon sa panahon ng kanyang paghahangad ng kapangyarihan. Ang kanyang mga layunin ay palaging ang mga bituin sa langit, at hindi ito nagbago hanggang sa sandaling iyon. Langit sa harap ko, naisip ni Noah habang nakatitig sa pangunahing mundo, impyerno sa likod ko. Napuno ng langit ang mga sigaw ng mga eternal snakes. Nararamdaman ni Noe ang ilang makapangyarihang mga specimen sa di kalayuan, malapit sa tanikala ng bundok na dating nagsisilbing danger zone. Unti-unting nawala ang ngiti niya nang napalitan iyon ng walang ekspresyon na mukha. Isang siksik na lamig ang lumabas sa kanyang mga mata ng reptilya nang maisip niya ang maraming mga specimen na kailangan niyang patayin para iligtas ang mundo.
Aktibo pa rin ang dimensional na portal, ngunit mawawala ang kapangyarihan nito sa loob ng 1 taon. Si Noah ay palaging maaaring magbago ng ideya, ngunit lumipat siya bago pa naisip na lumipat. Lumipad si Noah pabalik sa kanyang kuweba sa ilalim ng dagat. Hindi mabilang na mga pangangaso ang naghihintay sa kanya, ngunit kailangan niyang maghanda ng isang huling asset bago siya magkaroon ng kumpiyansa sa paglapit sa maraming pack na nabuo sa mundo. Oras na para pagbutihin ang Snore, Kabanata 1252 mga kakayahan. Ang Hive, ang Konseho, at ang Shandal Empire ay umalis sa mundo sa parehong araw. Inihatid ng dakilang Elder Diana at ng kaliwang kamay ng Diyos ang kanilang mga kampan palayo sa harap ng Hive bilang tanda ng paggalang sa pinakamalakas na organisasyon sa mundo. Walang nakakaalam kung ano ang pinagkakaabalahan ng pamilya Elbas, ngunit hindi binisita ng Royals ang dimensional na portal bago umalis ang iba pang organisasyon, at si Noah ay naghiwalay kaagad pagkatapos. Kailangang panatilihing nakatuon ni Noah ang kanyang isip sa kanyang proyekto, kaya hindi niya mabigyang pansin ang pamilya Elbas. Malalaman niya kung ang Royals ay umalis lamang sa eroplano pagkatapos niyang lumabas sa kanyang kuweba. Ang pag-alis ng 3 organisasyon ay nagpaginhawa sa mundo ng ilang panloob na presyon, ngunit hindi nito naayos ang kalagayan nito. Napakarami pa ring rank 6 na pag-iral sa ibabang eroplano, kaya ang lambat ng mga bitek ay patuloy na lumaki. Ang mundo ay may takdang panahon, at alam na alam iyon ni Noe. Para siyang may parusang kamatayan na nakasabit sa kanyang ulo, na nagpasigla sa kanyang hindi natitinag na konsentrasyon sa panahon ng kanyang proyekto. Alam ni Noah na ang dimensional portal ay mananatiling stable sa loob lamang ng 1 taon, ngunit matagal na niyang pinili na manatili sa pangunahing mundo. Nawala pa nga niya ang paglipas ng oras sa sandaling sinimulan niyang baguhin ang Snore, at ang tanging pag-asa niyang umalis sa mundong iyon ay naglaho ng hindi niya napapansin. Ang mga proyekto ng mga magsasaka na malapit sa rurok ng mga bayani na hanay ay madalas na magtatagal, at ginamit ni Noah ang kanyang unang taon ng pag-iisa para lamang itakda ang pundasyon ng bagong kapangyarihan ni Snore. Ang hilik ay isang nilalang mula sa dark matter sa pamamagitan ng isang variant ng body inscription spell. Iba ito sa night. Nangangailangan ito ng koneksyon kay Noah dahil ito ay isang tamang kasamang dugo. Dahil dito, limitado ito sa ilang aspeto ng kapangyarihan nito, ngunit binigyan nito si Noe ng higit na kalayaan hinggil sa kung ano ang maaari niyang baguhin. Hindi sumuko si Knight sa mga species nito. Ito ay maaaring magpahayag ng napakaraming kapangyarihan dahil si Noah ay nakagawa ng isang katawan na may kakayahan sa isang pinabuting bersyon ng mga likas na kakayahan nito. Sa halip, ang Snore ay isang kamalayan na inilagay sa loob ng isang malakas na sandata. Nilikha ni Noah ang buhay sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng kamalayan ng isang albino snake at isang katawan na may kakayahang gumawa ng mga kababalaghan. Sa teorya, ang potensyal nito ay lumago kasabay ng kadalubhasaan ni Noah. Dahil ang kanyang mga kakayahan ay palaging mas malakas kaysa sa kanyang mga kinopyang elemento, si Noah ay nilagyan ng Snore ng mga pag-atake na iyon upang lumikha ng isang papi na may kakayahang harapin ang anumang kaaway. Gayunpaman, si Noah ay lumampas sa mga simpleng elemento pagkatapos likhain ang madilim na mundo. Ang mga pag-atakeng iyon ay naging kulang habang patuloy niyang nilalampasan ang kanyang dating limitasyon, lalo na noong ginamit niya ang kanyang ambisyon. Maaaring makipagsabayan si Knight sa kanya dahil ang likas na kakayahan nito ay hindi kapanipaniwala, at dala nito ang kaalaman ng isang banal na mahiwagang hayop. Inalis din ng bagong katawan nito ang mga paghihigpit sa mga species nito, na nagbigay ng pagkakataong mapabuti pa ito. Sa halip, mapapabuti lamang ng Snore ang mga kakayahan na binuo ni Noah para dito. Ang paglaki nito ay nakadepende rin sa madilim na mundo,
ngunit ang kanyang superior na pagkakaugnay sa diskarteng iyon ay hindi nakabawi sa pagkakaiba ng kapangyarihan sa mga likas na regalo ni Knight. Sinimulan ni Noah na planuhin ang mga pagbabago ni Snore sa sandaling masubukan niya ang kanyang husay sa pakikipaglaban, ngunit ang iba't ibang mga kaganapan na dumating sa mundo ay nagpapanatili sa kanya na abala. Gayunpaman, maaari na siyang tumutok sa kanyang proyekto, at ang ilan sa mga ideya na binalak niyang ipatupad sa katawan ng Blood Companion ay nagulat din sa kanya. Ang hilik ay may dark matter bilang tela nito at ginamit ang mga elemental na pag-atake bilang mga kakayahan nito. Ang mga ron na hugis saber na nakalagay sa mga pakpak nito ay mga sandata na kinopya ang spell ni Noah, ngunit ang mga ito ay mga disposable item na hindi man lang nababagay sa kabuuang istruktura ng Blood Companion. Alam ni Noe na oras na para magbigay ng direksyon sa ebolusyon ni Snore. Ang mapanganib na kalagayan ng mundo ay nagbigay ng pagtulak na kailangan ng kanyang isip upang makaimbento ng likas na kakayahan na karapat-dapat na mapabilang sa kanyang dugo na kasama. Sa teorya, maaaring ilunsad ng Snore ang madilim na mundo dahil ang katawan nito ay maaaring lumikha ng mga kakayahan na gawa sa 6 na elemento, ngunit walang nakitang punto si Noah na gawin iyon sa isang aktwal na pag-atake. Ang kanyang black hole ay mabilis nang kumalat ng dark matter, kaya wala siyang dahilan upang bumuo ng kopya ng kanyang pamamaraan. Walang kabuluhan ang pagbibigay ng mga kakayahan sa Snore na magagamit na niya. Palagi silang magiging mas malakas kapag pinalayas sila ni Noah, na kung saan ay hindi niya pinansin ang kanyang dugo na kasamahan pagdating sa mga labanan. Ang hilik ay nangangailangan ng kakaibang katayuan lamang nito bilang Blood Companion ang pinapayagan nitong gamitin. Bukod dito, kailangan ni Noah na umasa sa kakayahang iyon sa panahon ng mga labanan. Mabagal na lumipas ang mga taon habang inalis, binago, at itinayong muli ni Noah ang Snore pulgada bawat pulgada. Ang pundasyon nito ay matibay at nangangailangan lamang ng ilang karagdagan, ngunit ang mga braso, pakpak, at ulo nito ay nangangailangan ng masusing pagsusuri at pagbabago. Una sa lahat, pinutol ni Noah ang mga braso. Pinlano niyang gawin ang Snore na makapaglansad ng mga slash noong una niyang nilikha ito, ngunit ang ideyang iyon ay naging isang kabiguan. Ang mga slash ni Noah ay mga pag-atake na siya lamang ang makakapaglansad. Walang ibang pag-iral sa mundo ay maaaring gayahin sila, at maging ang kalooban ng Sword Saint ay nabigo sa pagkopya ng kanilang kapangyarihan. Walang pagkakataon si Snore na magtagumpay sa gawaing iyon. Ang mga pakpak ay kapaki-pakinabang, ngunit maaaring makamit ni Noah ang parehong resulta sa pamamagitan ng paglikha ng isang dagat ng mga ron na hugis sable. Ang mga balahibo ay karaniwang may mas mataas na panimulang kapangyarihan, ngunit hindi nais ni Noah na magkaroon ng napakaraming kakayahan na umaasa sa pangunahing enerhiya. Iyon ay magpapababa lamang sa dami ng pangunahing enerhiya sa kapaligiran ng mas mabilis. Si Noah ay mapipilitang gumamit ng mas kaunting mga kakayahan upang ma-optimize ang pagsingil ng kanyang pinakamalakas na spell. Ito ay mas mahusay na hindi magkaroon ng mahinang mga kasanayan sa lahat sa puntong iyon. Pinutol ni Noah ang malalawak at mabalahibong pakpak na iyon at pinalitan ng 3 pares ng mas maliliit na pakpak. Ang mga bago ay walang anumang armas na nakakabit sa kanilang istruktura. Nilikha niya ang mga ito na may tanging layunin na pataasin ang bilis at liksi ni Snore. Ang balat ng hilik ay naging mas matibay habang pinalakas ni Noah ang istruktura nito na may higit pang mga layer ng dark matter. Hindi siya nag-a-apply ng anumang espesyal na paraan upang mapabuti ang kalidad ng katawan nito. Nagtatambak pa siya ng mga materyales sa isa't isa. Sa wakas, sinimulang gawan ni Noah ang ulo ni Snore. Hindi gustong alisin ni Noah ang kakayahan nitong maglunsad ng iba't ibang elemental na pag-atake. Maaari nilang ipakita ang kanilang sarili na kapaki-pakinabang laban sa mga mapanlinlang na kalaban,
at hindi makakasakit na magkaroon ng ilang pagkakaiba-iba sa estilo ng pakikipaglaban nito. Gayunpaman, gusto niya na ang mga ito ay isa lamang sa mga pangunahing kakayahan nito, isang bagay kung saan maaari siyang bumuo ng isang bagay na mas malakas. Inalis ni Noah ang madilim na mundo mula sa pool ng mga posibleng diskarte, ngunit ang kanyang isip ay nanatiling nakatutok sa ideya na kailangan niyang gamitin ang lahat ng kanyang kinopyang elemento para sa panghuling kakayahan ni Snore. Ang paglalang ay humahantong sa pagkapuksa, naisip ni Noe nang bumangon sa kanya ang kaliwanagan. Ang madilim na mundo ay isa lamang sa mga aplikasyon ng mga kinopyang elemento. Ginamit sila ni Noah para i-cast ang teknik na iyon dahil ang kanyang mas mataas na enerhiya ay isang pagpapahayag ng kanyang nilikha, ngunit maaari niyang gawing isang kakayahan ang Snore na maaaring gumana ng mas mahusay. Ang madilim na mundo ay isang pagsasanib ng 6 na elemento na kinopya sa pamamagitan ng madilim na bagay. Nagtulungan silang lumikha ng isang lugar na tumutugon lamang sa kalooban ni Noe at kumilos bilang kanyang nasasakupan. Gayunpaman, maaaring gawin ni Noe na magkaroon sila ng kabaligtaran na epekto. Maaari niyang pilitin ang mga kawalang tatag sa kanilang pagsasanib na maglabas ng mapanirang enerhiya na may kakayahang puksain ang mismong bagay ng mundo. Kabanata 1253. Mga pagbabago. Iniwan ni Noe ang yungib sa ilalim ng dagat sa unang pagkakataon pagkatapos ng 15 taon na ginugol sa pag-iisa. Lumawak ang mga bitak sa kalangitan sa panahong iyon, ngunit ang laki nito ay naaayon sa mga hula ni Shandal. Wala pang 500 taon, naisip ni Noah habang nakatingin sa langit bago umalis patungo sa kanlurang bahagi ng bagong kontinente. Mabagal na lumipad si Noah at hinayaan ang kanyang superior na kamalayan na matuto hanggat maaari tungkol sa bagong kapaligiran ng mundo. Iba't ibang pack ng Eternal Snakes ang lumitaw sa kanyang landas, ngunit iniwasan niya silang lahat. Hindi pa oras para labanan sila. Nais ni Noah na magsanay sandali bago simulan ang kanyang napakalaking pangangaso. Nagsimula ng magbago ang kapaligiran sa mga taong iyon. Ang mga mahiwagang hayop ay naglabas ng mga aura na may kakayahang baguhin ang mga teritoryo sa kanilang paligid upang maging mga lupain na angkop sa kanilang mga species. Karaniwang tumagal ng maraming siglo para sa isang pakete ng mga mahiwagang hayop upang baguhin ang isang kapaligiran. Gayunpaman, nagsimulan na ang mundo na magpakita ng mga pagbabago dahil sa maraming Eternal Snakes sa ika-6 na ranggo. Bumaba ang temperatura, at natabunan ng yelo ang malalawak na lugar. Kahit na bahagi ng dagat ay hindi makatakas sa pagbabagong iyon. Nahulaan ni Noah na ang mundo ay maglalaman lamang ng isang uri ng mahiwagang hayop. Hindi rin magtatagal bago lumitaw ang Eternal Snake sa unang ranggo. Walang makakapigil sa kalakaran na iyon. Hindi pa nakapagsegawa ng clearing operation si Noah sa buong mundo, kaya ang parehong kalupaan at dagat ay malapit ng maging perpektong lugar ng pag-aanak ng Eternal Snakes. Natakpan ng isang layer ng makapal na yelo ang isang lokasyon sa dagat sa kanluran ng bagong kontinente, at sumisid si Noah sa mismong lugar para marating ang kanyang destinasyon. Hindi nagtagal ay lumitaw ang seabed sa kanyang mga mata, at pinalawak ni Noah ang kanyang kamalayan upang mahanap ang mga bakas ng mga porma sayon sa lugar. Ang kanyang mga alon sa pag-iisip ay nakatagpo ng mga natutulog na inscription, at hindi siya nag-atubiling lumangoy patungo sa kanila. Nagliwanag ang mga linyang iyon nang hawakan sila ni Noah, at nilamon ng liwanag ang kanyang anyo. Sa lalong madaling panahon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa pamilyar na kapaligiran na hiwalay na dimensyon, na mukhang mas malaki ngayon na walang sinuman ang sumasakop dito. Gumamit si Noah ng ilang teleportation metries na pinapagana ng mga porma sayon na kumukuha ng breath mula sa labas ng mundo. Sa kalaunan ay lumitaw sa kanyang mga mata ang isang lungsod, at mabilis siyang lumipat patungo sa gitna nito.
Ang gitnang gusali ng lungsod ay ang pinakamataas na istruktura sa lugar, ngunit si Noah ay nagmamalasakit lamang sa kung ano ang nilalaman nito. Ang isang lihim na silid sa huling palapag ay nagtago ng isang teleportation matrix na humantong sa kanya sa isang hiwalay na lokasyon na nakakulong sa isang malaking piraso ng itim na balahibo. Hindi madala ng Hive ang 7th Kesher Rune sa dimensional na portal. Iyon ay isang tamang banal na bagay na nagmumula sa isang banal na mahiwagang hayop. Ang lagusan na iyon sa kawalan ay hinding-hindi makatiis sa pressure na pinakawalan nito. 37 at ang kanyang mga alagad ay nagplano na gumawa ng mga kopya ng 7th Kesher Rune sa sandaling ibalik ito ni Noah mula sa nakatagong mundo. Gayunpaman, ang proyekto ay lubos na ambisyoso, at inabot sila ng maraming siglo bago lang sila nakarating sa isang disenteng imitasyon. Hindi dadalhin ng mga Kesher Rune ang lahat ng kanilang mahimalang kapangyarihan sa kanilang mga kopya, kaya palaging mas kapaki-pakinabang na magsanay gamit ang orihinal. Gayunpaman, kahit na ang mga imitasyon ay lubos na mahalaga dahil sila ay mas mahusay kaysa sa iba pang mga pamamaraan ng pagsasanay para sa dagat ng kamalayan. Pangunahing gustong gamitin ng Hive ang mga kopya bilang insurance kung sakaling magkaroon ng mga invasion, ngunit maaari rin itong ipagpalit ang mga ito para sa mga item na may katumbas na halaga. Hindi nakakagulat na may nakahanda ang 37 bago ang pag-atake ng Eternal Snakes. Iniisip ko kung dapat ko bang dalhin ito sa Immortal Lands, naisip ni Noah habang nakatingin sa rune. Wala akong tamang gamit nito pagkatapos kong maging rank 7 mage. Nag-iisip pa rin si Noah kung itatayo niya ang kanyang mana. Bihira siyang gumawa ng mga bagay para sa iba, lalo na sa mga hindi pa niya nakikilala. Gayunpaman, karamihan sa mga magsasaka ay sumunod sa tradisyong iyon. Ang mga mana ay hindi lamang nagpahayag ng mga pangarap ng kanilang mga tagalikha. Sila ay isang tanda ng pagkakaroon ng mga magsasaka. Ang mga kaalyado ni Noah ay umalis na sa mundo, kaya hindi niya maibibigay ang kanyang mga turo sa sinumang malapit sa kanya. Gayunpaman, nilikha ng Divine Demon ang kanyang mana nang hindi ito ibinigay sa mga sekta ng demon, kaya maaaring kunin siya ni Noah bilang isang. Halimbawa, sa palagay ko kailangan ko munang iligtas ang mundo bago mag-isip tungkol sa pag-iiwan ng isang bagay, naisip ni Noah habang pinipigilan niya ang mga ideyang iyon. Ang kanyang isip ay ganap na nakatuon sa 7th Kesher Rune sa puntong iyon, at nagsimula ang isang mahabang sesyon ng pagsasanay. Hindi lamang pinalawak ni Noah ang kanyang isip sa panahong iyon. Kumain din siya at nagtanim na parang hindi pa matatapos ang mundo. Mabilis na lumipas ang mga taon habang nakatuon si Noah sa pagpapabuti ng kanyang mga sentro ng kapangyarihan. Ang kanyang pakikipaglaban sa Eternal Snake ay napatunayan na kaya niyang harapin ang peak rank 6 na mahiwagang hayop, ngunit wala siyang mahanap na nag-iisang nilalang sa kasalukuyang kapaligiran. Kailangan niyang maging mas malakas bago siya makalapit sa mga pangangaso. Iyon ang magiging pangalawa sa huling mahabang pag-iisa niya. Sa unahan ay nagsimula siyang tumutok lamang sa mga ahas. Papasok siya sa huli kapag nakakuha siya ng sapat na materyales upang ipagpatuloy ang kanyang mga eksperimento sa likas na kakayahan ng nilalang. Sinubukan ni Noe ang lahat ng kanyang makakaya na subaybayan ang paglipas ng panahon noong panahong iyon. Hindi niya maaaring hayaang lumipas ang 500 taon habang nakatuon siya sa pagpapabuti ng kanyang mga sentro ng kapangyarihan. Gayunpaman, lumipas ang 1 buong siglo bago siya tumigil sa kanyang patuloy na pagsasanay. Ang kanyang dantian ay kailangang magpakita ng mga palatandaan ng isang napipintong tagumpay para maunawaan niya na siya ay gumugol ng napakatagal sa pag-iisa. Oras na para manghuli, naisip ni Noah nang umalis siya sa magkahiwalay na dimensyon. Lumipad si Noah sa buong mundo at siniyasat ang iba't ibang lungga na itinayo ng Eternal Snakes. Ang isang malaking bahagi ng land masses ay naging mga blok ng yelo sa mga taong iyon,
ngunit ang bilang ng ranggo 6 na mga specimen ay lumitaw na mas mababa kaysa dati. Iyon ay nasa loob ng mga hula ni Noah. Maraming rank 6 na mahiwagang hayop ang hindi makakasama sa mahabang panahon ng walang pinuno na pumipigil sa kanilang likas na pagsalakay. Ang lambat ng mga bitak ay lumaki ng husto sa mga taong iyon. Nakikita pa rin niya ang langit, ngunit malinaw na ang mundo ay patungo na sa wakas nito. Ang quasi-rank 7 Eternal Snake ang lumikha ng pinakamalaking pack at nanirahan sa gitna ng bagong kontinente, kung saan nahulog ang pilak na likido ng mga Divine Beast. Ang mga paligid na lugar ng landmass na iyon at ang lumang kontinente ay tumanggap ng mas maliliit na pack, ngunit ang siyam na peak rank 6 na snakes ang nanguna sa karamihan sa kanila. Ang tanging lugar na naglalaman ng mas maliliit na pack at mas mahihinang eternal snakes ay ang dagat, ngunit sapat na iyon para bigyan si Noah ng ideya kung paano niya kailangang lapitan ang pangangaso. Lumipad si Noe patungo sa pinakamalayong lugar mula sa mga kontinente at sumisid sa dagat. Lumawak ang kanyang kamalayan sa puntong iyon, at hinanap niya ang anumang bakas ng buhay na karapat-dapat sa kanyang panahon. Hindi siya nagtagal upang makahanap ng ilang eternal snakes na gumagala sa labas ng bawat pack. Maging ang mundo ng mahiwagang hayop ay nagpatapon ng mga specimen, at sila ang mga unang nilalang na napagpasyahan ni Noah na manghuli. Dapat ko silang patayin ng mabilis, naisip ni Noah nang tingnan niya ang 3 ranggo 6 na ahas sa malayo, at lumabas ang maitim na bagay mula sa kanyang dibdib. Kabanata 12:54, tumakas. Ang madilim na bagay ay kumalat sa ilalim ng dagat. Ang eternal snake sa di kalayuan ay agad na nakakaramdam ng panganib na nagmumula sa lugar na iyon, ngunit sinugod nila ito ng walang pag-aalinlangan. Ang mga mahiwagang hayop na may ganoong mataas na ranggo ay hindi makakatakas sa harap ng isang banta. Alam nila na nakatayo sila malapit sa tuktok ng mundo, kaya itinuring nila ang anumang mapanganib bilang potensyal na pagkain. Mabilis na nabuo ang hilik ng mas maraming dark matter ang lumabas sa dibdib ni Noah. Hindi siya aasa sa madilim na mundo sa labanang iyon. Nakumpirma na niya na hindi ito bibigyan ng eternal snakes ng panahon para ipahayag ang kapangyarihan nito. Nagbago ang hitsura ng Blood Companion. Ang kabuuang sukat nito ay pareho pa rin, ngunit wala na ang mga braso nito. 3 pares ng kaliskis na mga pakpak ay pinalitan din ang mga nauna nito, at ang mukha nito ay ibang-iba kaysa dati. Ang ulo ni Snore ay katulad pa rin ng isang ahas, ngunit mayroon itong mga tampok na ginawa itong kahawig ng isang dragon ngayon. Hindi na matangos ang ilong nito, at naging matangos ang bibig nito. Bukod dito, ang 6 na sungay na lumabas mula sa likod ng mga mata nito ay nagbigay sa nilalang ng masamang anyo. Gumawa sila ng matalim na pagliko upang ituro pasulong at takpan ang ulo nito. Ang mga ito ay kahawig ng isang piraso ng baluti kaysa sa mahahalagang bahagi ng katawan na kinakailangan para sa bagong kakayahan ni Snore. Pinuno ng ambisyon ni Noah ang kanyang aura at pinalaki ang kanyang cultivation level. Ang empowerment na iyon ay bahagyang nakaapekto sa Snore, na itinutok ang mga sungay nito sa 3 nilalang at nagsimulang ihanda ang bagong kakayahan nito. Atake the strongest one, naisip ni Noah, at ang kanyang mga utos ay nakarating sa Blood Companion sa pamamagitan ng koneksyon sa kanyang isip. Ang Eternal Snakes ay medyo malayo pa kay Noah, kaya nagkaroon ng oras si Snore para ihanda ang kakayahan nito. Nagsimulang manginig ang mga sungay nito. Nagsimulang lumabas sa kanila ang mga spark, apoy, yelo, batu, hangin, at madilim na bagay. Ang bawat sungay ay lumitaw na may kakayahang kopyahin lamang ang isang elemento, ngunit iyon lamang ang paunang yugto ng kakayahan. Kumalat ang yelo sa lugar habang ang Eternal Snakes ay nagbuga ng pilak na likido sa kanilang pag-charge.
Nagyelo at nabasag ang tubig, ngunit nilimitahan ni Noah ang kanyang sarili na panuurin sila habang ang kanyang ambisyon ay patuloy na nagtutulak sa kanyang antas ng paglilinang pataas. Ang mga elemento ay patuloy na nag-iipon sa loob ng mga sungay ni Snor bago ang enerhiyang iyon ay dumaloy sa lalamunan nito. Inayos ng Blood Companion ang pakay nito at ibinuka ang bibig nito para magpakawala ng maitim na sinag na nagpatigil sa Eternal Snake sa takot. Ang enerhiya na inilunsad ng sinag ay napakarahas na ang mga piraso ng bibig ni Snor ay gumuho sa panahon ng pag-atake. Nalaglag ang bahagi ng lalamunan nito. Ang Blood Companion ay nasugatan ang sarili upang ihagis ang likas na kakayahan nito. Sinubukan ng Eternal Snakes na tumalon palayo sa pag-ataking iyon, ngunit ang madilim na sinag ay masyadong mabilis. Hindi ito naiwasan ng espasiman sa itaas na baitang, at maaari lamang itong magdura ng malalaking dami ng pilak na likido sa pag-asang mahaharangan nito ang bahagi ng mapangwasak na lakas ng opens iba. Pagkatapos, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay, at nanatiling tulala ang Eternal Snake sa tanawing iyon. Ang madilim na sinag ay tumusok sa mga patong ng yelo at nadikit sa pilak na likido ng hindi nagyayelo. Ito ay tila immune sa kakayahan na iyon. Damapo ang sinag sa katawan ng ahas at nagpatuloy pasulong. Tinusok nito ang nilalang at kumalat sa dagat sa likod nito, na nagwasak sa mismong tela ng tubig na nagkataong tumawid. Isinara ni Snor ang natitira sa bibig nito matapos mahawakan ng pag-atake nito ang specimen sa itaas na baitang. Nawasak ng enerhiya na nilalaman ng sinag ang ibabang bahagi ng dibdib nito at ang karamihan sa lalamunan nito, ngunit hindi nagtagal ay dumaloy ang maitim na bagay mula sa dibdib ni Noah upang ayusin ang pinsalang iyon. Ang upper tier na snake ay hindi nakakaramdam ng sakit sa una, at nagpatuloy iyon kahit na nakasara na ang snor ng bibig nito. Gayunpaman, nang tingnan nito ang lugar kung saan dumaong ang sinag, napansin nitong may malaking pabilog na butas ang lumitaw sa katawan nito. Ang pag-atake ni Snor ay tinusok ang snake mula sa gilid hanggang sa gilid, at binaliwala pa nito ang mga depensa sa daan nito. Si Noe ay lumikha ng isang sandata na kayang sirain ang lahat hanggang sa mismong tela ng bagay. Iyon ang alternatibong aplikasyon ng 6 na elementong hawak niya. Ang pagsasanib sa kanila sa isang maayos na hanay ay nagsilang sa madilim na mundo. Sa halip, ang pagpilit sa kanila na mag-condense sa isang marahas na masa ng enerhiya at pinakawalan ang mga ito sa parehong oras ay lumikha ng isang sinag na may kakayahang sirain ang bagay mismo. Tumango si Noah nang kumpirmahin niya na gumana ang kanyang diskarte gaya ng kanyang binalak. Ang madilim na sinag ay nag-iwan sa likod ng isang lagusan na walang anumang butil o batas. Ito ang pinakahuling sandata ng pagkawasak. Ang sinag ay isang pamamaraan na may kakayahang puksain ang bagay. Hindi ito ma-freeze ng silver liquid dahil sisirain ito ng ligaw na enerhiya bago kumalat ang mga epekto nito. Ang enerhiya na nalikha sa hindi matatag na paraan ay hindi rin makakaligtas ng masyadong mahaba sa bukas. Ito ay kakalat at mawawasak hanggat may kapangyarihan itong gawin. Hindi alam ni Noah kung ano ang kanyang nilikha sa panahon ng kanyang mga eksperimento. Malabo niyang naalala ang pagdinig ng enerhiya na may katulad na pag-uugali sa kanyang nakaraang buhay, ngunit alam niya na ang kanyang produkto bilang ganap na naiiba. Masyadong naapektuhan ng breath ang mga batas ng mundo upang gamitin ang kanyang dating kaalaman upang matukoy ang mga partikular na uri ng enerhiya ng bagay. Alam lang ni Noe na nakaimbento siya ng mapanirang bersyon ng madilim na mundo, at ang kapangyarihan nito ay napakalaki. Ang kapangyarihang dala ng sinag ay napakarahas na kahit ang caster ay dumanas ng kaunting pinsala nang ilunsad nito ang pag-ataking iyon. Gayunpaman, ang Blood Companions ay may napakahusay na kakayahan sa pagpapagaling, kaya ang Snor ang perpektong nilalang para sa kakayahang iyon.
Ang itaas na baitang na Eternal Snakes ay inihampas ang ulo nito sa yelo sa paligid na nakaligtas sa sinag upang lumikha ng mga tipak na kayang pagalingin ang malaking butas na lumitaw sa katawan nito. Gayunpaman, walang bilang ng mga shards ang maaaring ayusin ang pinsalang iyon. Sinubukan ng yelo na pigilan ang pagdurugo, ngunit hindi nito maisara ang malaking butas na iyon. Ang itaas na baitang na Eternal Snakes ay nagpakawala ng dagandong na umalangaw sa tubig, at ang mga kampa nito ay nagtipon sa harap nito. Ang dalawang middle tier na nilalang ay kumilos bilang isang meat shield habang ipinagpatuloy ng tatlo ang kanilang pagsalakay kay Noah. Muli, naisip ni Noah habang itinutulak ng kanyang ambisyon ang kanyang kapangyarihan patungo sa mga limitasyon ng yugto ng likido. Hindi nag-atubili si Snore na isagawa ang kanyang mga utos. Ang isang madilim na liwanag ay nagsimulang sumikat muli sa kanyang mga sungay, at ang mga elemento ay muling lumitaw sa kanilang ibabaw. Ang enerhiyang naipon nila pagkatapos ay dumaloy sa lalamunan ni Snore, at ibinuko ng Blood Companion ang bibig nito upang palabasin ito. Ang tatlong Eternal Snakes ay nasa isang tuwid na linya habang sila ay lumangoy patungo kay Noah. Iniluwan nila ang kanilang pilak na likido upang lumikha ng maraming patong ng yelo at makaipon ng sapat na mga shards upang pagalingin ang kanilang mga sarili, ngunit sinira ng sinag ang lahat ng bagay sa landas nito. Ang pag-atake ay dumapo sa ulo ng unang ahas at tinusok ito mula sa gilid hanggang sa gilid bago magpatuloy patungo sa pilak na likido sa likod nito. Ang likas na kakayahan na iyon ay walang magagawa, kaya ang ligaw na enerhiya ay umabot sa ulo ng pangalawang nilalang at gumawa ng butas dito. Nagpatuloy ang sinag kahit pagkatapos noon. Naabot nito ang layer ng yelo na nagpo-protekta sa itaas na baitang nilalang at sinira ito. Gayunpaman, ang ahas ay nawala sa oras na ang pag-atake ay tumawid sa depensang iyon. Halos hindi makapaniwala si Noah nang makita niya ang upper tier na Eternal Snake na lumalangoy sa di-kalayuan. Napagpasyahan ng nilalang na tumakas nang makita nito na ang dalawang kampa nito ay namatay sa isang pag-atake, Kabanata 12:55. Hindi lang ang upper tier na Eternal Snake ang nagulat sa lakas ng Dark Beam. Si Noah ay humanga rin sa lakas ng pag-atake. Alam niya kung gaano kalakas ang Snore, ngunit halos hindi siya makapaniwala na maaari itong gumawa ng mga butas sa mga mahiwagang hayop sa huling baitang ng ika-6 na ranggo ng napakadali. Sa wakas ay nagamit na ni Snore ang tunay na kapangyarihan ng Dark Matter pagkatapos ng mga pagbabago. Ang batayang antas ng pang-apat na sentro ng kapangyarihan ni Noah ay hindi na nililimitahan ang katapangan nito. Ang Blood Companion ay nakakuha ng kakayahan na katumbas ng mga laslas ng master nito. "I can go wild," malamig na ngiti ang ipinakita ni Noah habang iniisip iyon. Isang hugis tao na bitak ang pumalit sa kanyang figure nang pumasok siya sa kanyang dimensyon. Ang Eternal Snakes ay maliksi minsan sa labanan, ngunit ang kanilang pinakamataas na bilis ay hindi maihahambing sa pamamaraan ng paggalaw ni Noah. Sinubukan ng upper tier na mahiwagang hayop na makatakas, ngunit may anino na lumitaw sa itaas ng ulo nito at nagpakawala ng makapal na laslas na nagtulak sa nilalang sa ilalim ng dagat. Itinuwid ng ahas ang posisyon nito at pinuno ang lugar ng pilak na likido, nagyayelo sa tubig at lumikha ng isang defensive layer. Gayunpaman, nagbago ang Snore noon, at hindi ito nag-atubiling maglunsad ng isa pang nagbabantang sinag. Ang pag-atake ay tumusok sa yelo at dumapo sa katawan ng Eternal Snake, na lumikha ng isang malaking butas sa ibaba mismo ng isa. Hindi nagtagal ay nagtagpo ang mga silver shard sa lugar na iyon upang isara ang pinsala, ngunit hindi binigyan ni Noah ng oras ang nilalang na gumaling. Muling lumitaw si Noah sa tabi ng unang butas. Ang kanyang cultivation level ay lumampas sa solid stage sa kanyang ambisyon,
at ang madilim na mundo ay damaloy sa loob ng demonic sword upang itulak ang kapangyarihan nito na lampas sa mga limitasyon ng istruktura nito. Ibinuka ng Eternal Snake ang bibig nito para idera ang pilak nitong likido kay Noah, ngunit itinaas na ng huli ang sandata nito. Ang slash na sumunod na kilos ay nagbukas ng isang bitak na natapos na maputol ang katawan ng nilalang. Pinutol ni Noe ang katawan ng Eternal Snake, at ang ulo nito ay nahulog sa ilalim ng dagat. Isang makapal na bakas ng pilak na likido ang sumabay sa pagbagsak nito, at hindi nagtagal ay sinubukan ng mga tipak ng yelo na tapatan ang mga sugat nito. Gayunpaman, inatake ni Noah ang butas malapit sa ulo ng ahas. Ang nilalang ay nawala ang halos lahat ng katawan nito sa palitan na iyon. Ang itaas na baitang na Eternal Snake ay walang iba kundi isang ulo na konektado sa ilang hibla ng baldado na laman. Hindi man lang ito makagalaw ng maayos sa ganoong kondisyon. Maaaring mapunta si Noah dito at idiin ang kanyang talam sa pinsalang dulot ng kanyang unang slash. Ang pagsusumamo ng mga sigaw ng mga ahas ay hindi makayanan ang isip ni Noe. Pinuno niya muli ng dark matter ang demonic sword at sinimulang tusukin ang bungo ng nilalang. Ang paggamit ng sinag ng snore ay mas mabilis na papatayin ang nilalang, ngunit nais ni Noah na mapanatili ang mga glandula ng Eternal Snake. Nasira na ng kanyang blood companion ang dalawang middle-tier specimens, kaya kailangan niyang mag-ingat sa pagkolekta ng kanyang biktima. Nagtagumpay ang Eternal Snake sa mga unang suntok, ngunit ang liwanag sa mga mata nito ay nawala sa kalaunan at natapos ang unang pamamaril ni Noah. Ang kanyang kill count ay umabot na sa 3 rango 6 na specimen, ngunit isa lang ang magagamit niya sa mga ito para sa kanyang pangunahing proyekto. Alam ni Noah na ang mundo ay wala pang 400 taon na lamang ang natitira. Ngunit hindi niya ipagpaliban ang isang proyekto na maaaring mapabuti ang kanyang mga species. Ang pagiging mas malakas ay magpapabilis sa kanya sa pangangaso, kaya hindi niya inisip na maglaan ng oras sa yugto ng pagsubok. Inipon ni Noah ang mga bangkay sa kanyang space ring. Kumuha siya ng ilan pang storage device bago umalis ang hive para malayang maiimbak niya ang mga nilalang sa ngayon. Ayaw pa niyang itapon ang mga ito sa magkahiwalay na dimensyon. Ang kanyang ambisyon ay itinutulak pa rin ang kanyang mga sentro ng kapangyarihan sa itaas ng kanilang tunay na antas, upang mapanatili niya ang pangangaso. Ang lugar na pinili niya para sa kanyang unang pamamaril ay naglalaman lamang ng maliliit na pakete ng mas mahihinang ahas. Ang pinakamalakas ay nasa bagong kontinente, kaya masiyahan siya sa kanyang mga laban ng hindi masyadong nababahala tungkol sa kanyang diskarte. Si Noah ay maaaring maging ligaw. Ang pinakamalakas na specimen sa lugar ay nasa itaas na baitang, ngunit ang snore ay maaaring mag-ukit ng mga butas sa kanilang mga katawan gamit ang bagong kakayahan nito. Ang mga nagbabantang nilalang na iyon ay hindi na siya kayang labanan ngayon na ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay umabot na sa isang kasiyasang antas. Ang tanging disbentahan ng bagong kakayahan ng snore ay ang mataas na pagkonsumo nito ng madilim na bagay dahil sa patuloy na pagbabagong buhay at ang marahas na enerhiya na nakondensed sa anyo ng isang sinag. Gayunpaman, ang black hole sa dibdib ni Noah ay tila walang limitasyon. Nag-isip pa nga si Noah kung masasaksihan niya ang kanyang ika-4 na sentro ng kapangyarihan na maabot ang mga limitasyon nito sa mga pangangaso. Ngunit ang black hole ay patuloy na gumana ng normal kahit na pagkatapos niyang gumugol ng isang buong araw sa pangangaso ng Eternal Snakes. Mas madaling pahabain ang mga epekto ng kanyang ambisyon kung hindi niya masyadong itulak ang kanyang mga sentro ng kapangyarihan. Ang pananatili sa ilalim ng solid stage ay sapat na upang patayin ang lahat ng mga nilalang sa lugar at mapanatili ang empowerment sa isang buong araw. Ang mga pangangaso ni Noah ay naglaro ng eksakto tulad ng una. Ang Eternal Snakes ay unang susubukan na harapin ang him dahil sa kanilang likas na pagsalakay,
ngunit pinipigilan sila ng hilik sa bawat oras. Nasanay na rin ang Blood Companion sa bago nitong kakayahan habang patuloy itong lumalaban. Bumuti ang layunin nito, at hindi nagtagal ay nataman nito ang leeg ng snake ng may matinding katumpakan. Hindi na kailangang mag-alala ni Noah tungkol sa pagkawala ng mahahalagang materyales sa pagtatapos ng araw. Isang paghahanap lang ang inabot niya para maagaw ang lahat ng bahagi ng katawan na kailangan niya para sa kanyang proyekto, at nakakuha rin siya ng malaking halaga ng sustansyang laman sa proseso. Ang kuweba na hinukay sa ilalim ng dagat ay naging napakaliit para sa kanyang mga pangangailangan sa puntong iyon, ngunit hindi naisip ni Noah na maglaan ng ilang oras upang palakihin ito. Nais niyang bumalik sa hiwalay na dimensyon kapag kailangan niyang magtanim. Alam kong magiging mas madali na ngayong naging kapaki-pakinabang ang snore, naisip ni Noah habang sinisiyasat niya ang kanyang pagnanakaw, ngunit hindi ko inaasahang matutugunan ko ang mga kinakailangan para sa yugto ng pagsubok ng ganoon kaga. Umupo si Noah sa harap ng 7 baldado na ulo ng reptilya. Lahat sila ay may sunod-sunod na butas sa kanilang gitna dahil sa maraming lunges na ginamit upang patayin sila. Karamihan sa kanila ay nasa tuktok ng mas mababang baitang, at isa lamang sa kanila ang nasa itaas na baitang. Ang pinuno ng lugar ay nasa unang grupo ng mga nilalang, kaya't mas mahihinang specimen lang ang nakita ni Noe sa natitirang bahagi ng pangangaso. Mas marami siyang bangkay sa kanyang space ring. Ang natitirang mga katawan ng 7 nilalang na iyon at 4 pang ahas ay nanatili sa loob ng kanyang mga storage device dahil nasira niya ang kanilang mga glandula sa panahon ng labanan. Magagamit lamang ni Noah ang mga ito bilang mga mapagkukunan para sa kanyang katawan, ngunit hindi siya binaygo ng resultang iyon. Kung tutuusin, nakaipon na siya ng higit sa sapat na resources para sa kanyang proyekto. Dapat kong simulan kaagad, naisip ni Noah habang sinisimulan niyang hiwain ang mga ulo upang kunin ang mga organo na kailangan niya. Ang pagkumpleto sa yugtong ito ay magdadala sa akin ng isang hakbang na palapit sa pagpapabuti ng aking linya ng dugo. Ang paglikha ng isang kumpletong prototype ay hindi ang pagtatapos ng proyekto ni Noah. Kailangan niyang i-fuse ang kanyang produkto sa kanyang katawan, na nangangahulugan na kailangan niya ng isang bagay sa isang katulad na antas. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay hindi sumunod sa mga karaniwang label pagdating sa paglalarawan ng kapangyarihan nito. Kahit na ang isang specimen sa itaas na baitang ay hindi maaaring tumugma sa enerhiya na nasa mga tisyo nito. Sigurado si Noah na kakailanganin niya ang mga glandula ng isang peak rank 6 na specimen upang makumplito ang kanyang proyekto at makuha ang hindi kapani-paniwalang kakayahan. Asterisk. Author's note, parehong lumang kwento, natulog na ako. Darating ang ibang mga kabanata sa loob ng ilang oras, Kabanata 1256. Mga eksperimento. Alam ni Noah ang mga kapintasan ng paraan ng elemental forging kaysa sa iba. Matagal na niyang nalampasan ang mga dating eksperto sa larangang iyon. Siya ay isang pioneer pagdating sa pamamaraang iyon ng inscription. Ang isa sa mga pinakamahalagang depekto sa paraan ng elemental forging ay ang pag-inscribe ng parehong item ng maraming beses ay haantong sa isang mas mahinang istruktura. Ang huling produkto ay hindi rin magdadala ng nilalayong kapangyarihan. Pinagsama ni Noah ang kanyang katawan sa isang light devouring dragon noong siya ay isang taong cultivator lamang. Sa teorya, ginamit na niya ang unang round ng forging. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagpigil sa pag-improve ng kanyang bloodline. Nagawa niyang iugnay ang pang-4 na sentro ng kapangyarihan sa kanyang puso, ngunit hindi iyon wastong pagpapanday. Inalagaan ng kanyang katawan ang pagsasanib ng 2 organ para sa kanya. Gayunpaman, ang katawan ni Noe ay dumanas ng maraming pagbabago mula nang makipagsanib sa mahiwagang hayop. Nag-evolve ito upang ipahayag ang kanyang sariling katangian,
at ganap din itong nagbago pagkatapos makibagay sa itim na bituin. Nagmula ang tiwala ni Noah sa pangyayaring iyon. Ang kanyang katawan ay nag-evolve na lampas sa paunang forging at nakalusot sa mga limitasyon ng tatlong pangunahing uri ng mga nilalang. Itinuring pa rin siya ng maraming eksperto bilang isang mestizo, ngunit alam ni Noah na siya ay naging isang bagay na higit na nakahihigit. Dahil binago ng ebolusyon ang bawat hibla ng kanyang katawan, tiwala si Noah na wala itong anumang bakas ng naunang pagpapanday. Bukod dito, patuloy na pinahusay ng dark matter ang kanyang mga tissue, kaya hindi siya naniniwala na binibilang pa rin ang mga ito bilang mga inscribed na item. Hindi yun masubukan ni Noah dahil ang anumang bakas ng kanyang pamemeki ay naglaho pagkatapos ng maraming ebolusyon. Ang pag-aalinlangan ng 37 ay nagmula sa isyong iyon. Ang automat ay hindi magpapayo na sumailalim sa isang forging sa mga kondisyong iyon. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Noah, at pinili na rin niya ang mga organo na kailangan niyang pagsamahin. Ang isang pagkabigo sa pamamaraan ay hindi papatay sa kanya kung nililimitahan niya ang pag-forging sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Ang mga organo na napagpasyahan niyang baguhin ay ang kanyang mga baga. Ang likas na kakayahan ng Light Devouring Dragons ay makapangyarihan pagdating sa mundo ng mahiwagang hayop, ngunit ito ay kulang kumpara sa katapangan ni Noah. Ang isang malakas na kakayahan ay hindi na sapat para sa kanya. Kailangan ni Noah ang pinakamahusay sa kanyang kasalukuyang antas. Hindi niya babaliwali ng anumang kasanayang mas mahina kaysa sa kanyang mga laslas kung hindi man. Ang apoy ng Light Devouring Dragons ay may walang limitasyong potensyal, ngunit ang paglaki ni Noah ay nalampasan kahit na ang kakayahang iyon. Ang kanyang mabilis na mga pagpapabuti ay hindi nagbigay ng oras sa kanyang likas na kakayahang makahabol. Ang apoy ni Noah ay hindi nangangahulugang mahina. Sila ay mas malakas kaysa sa anumang likas na kakayahan na ginawa ng mga mahiwagang hayop sa gitnang baitang. Gayunpaman, ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay umabot na sa tuktok ng itaas na baitang, na naging dahilan upang sila ay walang silbi nang siya ay lumabas ng todo. Ang kakayahan na itinuring ng langit at lupa bilang hindi patas ay hindi man karapat-dapat sa oras ng paghahagis nito sa mga mata ni Noah. Ang kanyang kapangyarihan ay halos wala ng kahulugan, lalo na sa kanyang ambisyon na alisin ang mga limitasyon ng kanyang mga sentro ng kapangyarihan. Si Noah ay hindi nais na sumuko sa kanyang apoy, at hindi niya basta-basta papansinin ang mga ito habang siya ay nagsusumikap para sa mas mataas na ranggo. Ang pagpapabuti ng isang kakayahan ay mas madali kaysa sa paglikha ng bago sa huli. Mas pinili niyang mag-invest ng oras sa proyektong iyon kaysa gumugol ng mga taon sa pagmumuni-muni upang mag-imbento ng isang bagay. Siyempre, nag-invest si Noah ng oras sa proyektong iyon dahil naniniwala siya na ang tapos na produkto ay magdadala sa kanyang lakas sa pakikipaglaban sa isang superior level. Nai-imagine na niya na ang kanyang apoy ay nakakakuha ng parehong mga kakayahan tulad ng pilak na likido ng Eternal Snake. May isa pang aspeto ng kanyang katawan na naging tiwala sa kanya sa tagumpay ng pamamaraan. Automatikong tumulong ang black hole sa anumang pakikibaka na kinaharap ni Noah. Hindi na niya kailangan pang kontrolin para makuha ang suporta nito. Ang kanyang ikaapat na sentro ng kapangyarihan ay tiyak na makakatulong sa panahon ng pagsasanib. Walang kinatatakutan si Noah na may madilim na bagay sa kanyang tabi. Ang pangunahing problema sa proyektong iyon ay ang pagbabago ng mga glandula ng Eternal Snake. Ang mga nilalang na iyon ay may kakayahan sa tubig, at ang likas na katangian ng kanilang likas na kakayahan ay hindi gumagana ng maayos sa apoy, kahit na sila ay nasa elemento ng kadiliman. Iyon ay isang isyong structural na kailangang lutisin ni Noah upang lapitan ang huling yugto ng proyekto. Kinailangan din niyang baguhin ang mga glandula upang tumugma sa kanyang mga baga sa mga tuntunin ng hilaw na kapangyarihan at tela.
Ang karanasang nakalap habang gumagawa ng mga buhay na sandata ay nakatulong kay Noah sa mga isyong iyon. 37 rin ang nagrepaso sa proyekto, kaya't mayroon ng serye ng mga konkretong ideya si Noah para sa yugto ng pagsubok. Ang mga glandula ay hindi katulad ng katatagan ng balat ng eternal snake. Sila ay mas malambot at may likas na kaligtasan sa mga nagyayelong katangian ng pilak na likido. Ang mga baga ni Noah ay pareho, kahit na ang kanilang kaligtasan sa sakit ay gumana sa kanyang apoy. Ang kanyang unang hakbang ay ang paggawa ng 2 organ na magkatugma habang ang mga glandula lamang ang binago. Mas madaling baguhin ang parehong mga organ at gawin silang maabot ang isang sa lupa. Gayunpaman, hindi mabago ni Noah ang kanyang katawan dahil sa mga depekto ng kanyang pamamaraan ng inskripsyon. Ang bawat eternal snake ay may 2 glandula, at nilapitan ni Noah ang yugto ng pagsubok sa isang organ noong panahong iyon. Nag-eksperimento pa siya ng mas wild dahil marami na siyang naipon na bangkay. Maaari niyang balewalain ang pagkawala ng ilang materyales kung nakatulong iyon sa kanya na lumikha ng pinakamatibay na posibleng bersyon ng kanyang huling produkto. Kailangang lumabas ni Noe sa kanyang kuweba paminsan-minsan upang maghanap ng mahahalagang materyales. Inalis ng Hive ang mga imbentaryo sa magkahiwalay na dimensyon, kaya kinailangan niyang mag-isa ng mga mapagkukunan. Na natapos na medyo madali. Nakumpleto ng mga nakatataas sa 3 organisasyon ang isang masusing inspeksyon sa mundo pagkatapos nilang lumabas sa magkahiwalay na dimensyon, kaya alam ni Noah kung saan hahanapin ang mga materyales na kailangan niya. Ang pagsalakay ng Eternal Snakes ay hindi masyadong makakaapekto sa mga spot na iyon dahil naglalaman ang mga ito ng rank 6 na materyales. Kadalasang kailangan ni Noe ng matitibay na metal na maaaring magbago sa kalikasan ng mga glandula, kaya may limitasyon ang pinsalang maaaring idulot ng mga nilalang na iyon sa mga lugar na iyon. Ang tanging naging hadlang sa pangangalap ng mga materyales ay ang mga nilalang na naninirahan sa mga lugar na iyon. Gayunpaman, dinagdagan lamang nito ang bilang ng mga bangkay na nasa pag-aari ni Noe. Ang kanyang bilang ng napatay ay mula 11 hanggang 16 sa mga linggo na sumunod sa kanyang unang pamamaril. Ang mga unang pagsubok ni Noah ay naging ganap na kabiguan, ngunit inaasahan niya ito. Ang pagbabago sa kalikasan ng isang organ ay hindi isang madaling gawain, lalo na kapag kailangan niyang gawin itong kasing lakas ng kanyang mga baga. Maaaring subukan ni Noah ang higit sa 10 iba't ibang mga metal sa bawat glandula dahil nilalayon lamang niyang baguhin ang kanilang kalikasan sa yugtong iyon. Ang kanyang diskarte ay katulad noong binago niya ang spell ng demonic form. Puputulan niya ang organ at susuriin ang iba't ibang fusion upang makita kung ano ang gumana. Kinailangan ni Noah na lumabas sa kanyang kuweba upang mang-alap ng mga materyales ng maraming beses sa yugtong iyon. Kinailangan pa niyang maghanap ng isa pang butas para sa pulang dagat upang maghanap ng mga nilalang at materyales na maaaring magdulot ng kalikasan ng mga glandula na sarado sa kanyang mga pangangailangan. Sa huli, natapos niya ang yugtong iyon sa pamamagitan ng pagsali sa mga rune na kumukuha ng will sa pamamaraan. Ang kanyang kasakiman, ambisyon, at maitim na bagay ay nagawang baguhin ang likas na katangian ng mga glandula matapos itong mabuklod kasama ng kombinasyon ng iba't ibang mga metal na nakuha sa dagat ng magma. Natuwa si Noah sa unang tagumpay na iyon. Iyon ang pinakamalaking hadlang na nalampasan bago ang aktwal na pagsasanib, at tumagal lamang siya ng ilang taon upang makumplito ito. Ang mga sumusunod na yugto ay naging mas madali. Kinailangan lamang ni Noah na ilapat ang mga pagbabagong iyon sa isang kumpletong glandula nang hindi sinisira ang mga likas na katangian nito. Pagkatapos, kailangan niyang manghuli ng pick-upper tier na Eternal Snake nang hindi nasesire ang mga organo nito. Napatay na ni Noah ang isang nilalang sa ganoong antas, ngunit nasira niya ang mga glandula nito nang hinimay niya ito. Gayunpaman,
alam niya na ang labanan ay hindi magiging malupit tulad ng nauna, Kabanata 1257. Pag-clear ng operasyon. Ang ikalawang yugto ng proyekto ay hindi kasinggulo ng una, ngunit kailangan itong lapitan ni Noah ng dahan-dahan dahil ang isang pagkabigo ay masisira ang isang buong glandula. Gayunpaman, ang kanyang maraming matagumpay na pangangaso ay nagbigay sa kanya ng isang malaking bilang ng mga pangunahing materyales. Si Noah ay maaaring kumuha ng higit pang mga panganib at ayusin ang bawat kapintasan sa halip na tumuon sa paggawa ng isang produkto na kailangang pahusayin ng kanyang dark matter. Halos hindi napansin ng mundo ang pagkamatay ng mga eternal snake na iyon. Ang mga kalat-kalat na pack lamang ang hinudyas ni Noah sa paligid, kaya hindi nagbago ang sitwasyon ng mga landma kahit kaunti. Ganoon din ang nangyari sa dagat. Si Noah ay walang oras upang hanapin ang mga labi ng nakaraang fauna. Ang malawak na madilim na kalaliman ay nagtago ng ilang mga nilalang na nakaligtas sa pagsalakay, ngunit wala siyang interes sa kanila. Ang lambat ng mga bitak ay patuloy na lumawak sa panahong iyon. Ang mga pangangaso ni Noah ay hindi pa nakakatulong sa kalagayan ng mundo, ngunit hindi siya nababalisa. Hindi niya alam kung ilang rank 6 na nilalang ang kailangan niyang patayin bago magsimulang gumaling ang mundo, ngunit wala siyang dahilan para magmadali. Ang bawat pamamaril ay nagpabagal sa paglawak ng mga bitak, at ang Eternal Snakes ay tumulong sa bagay na iyon. Sinira ng pagsalakay ang nakaraang fauna, na iniwan ang Eternal Snakes na walang pagkain. Maaari lamang silang gumamit ng kanibalismo upang mapawi ang kanilang gutom, at nakatulong iyon sa mundo. Magiging problema kung mas maraming snake ang aabot sa upper tier o sa quasi-rank 7 stage. Ngunit ang mga mahiwagang hayop ay nangangailangan ng napakalaking enerhiya para sa bawat tagumpay. Kinailangan pa nilang makaligtas sa mahabang panahon ng hibernation. Ang 500 taon ay hindi sapat upang makumplito ang mga tagumpay na iyon. Maaaring maabot ng ilang peak lower tier snakes ang middle tier, ngunit hindi ito isyu para sa mundo. Gayunpaman, ang istruktura ng mundo ay magdurusa kung napakaraming labanan ang mangyayari sa parehong oras, lalo na kung ang mga ito ay may kinalaman sa makapangyarihang mga nilalang. Alam ni Noah na hindi niya kayang lapitan ang pinakamalakas na specimen hanggat hindi niya inaalis ang pressure sa mundo. Mas ligtas na linisin ang buong dagat bago ilipat ang kanyang pagtuon sa mga kalupaan. Binalak pa niyang mag-iwan ng ilang bangkay sa dagat ng magma. Ang Eternal Snakes ay mahihirapang maabot sila doon, kaya ang mga katawan ay naglalabas ng kanilang breath sa kapaligiran sa halip na ipasa ang karamihan nito sa ibang mga nilalang. Nakumpleto ni Noah ang ikalawang yugto ng pagsubok sa loob ng 5 taon. Naglaan siya ng oras upang alisin ang anumang kawalang tatag, at ang huling produkto ay nalampasan ang kanyang unang hula. Si Noah ay nagplano na umasa sa kanyang madilim na bagay noong mayroon lamang 9 na Eternal Snake sa mundo. Nakita ng kanyang proyekto ang isang medyo matatag na organ bilang pangunahing materyal. Sa halip, maaari na siyang lumikha ng ganap na matatag at pinahusay na mga glandula dahil nagkaroon siya ng akses sa maraming Eternal Snakes. Ang proyekto ay maaaring pumasok sa huling yugto nito ngayon. Kailangan lang linisin ni Noah ang lahat ng mga lugar na hindi magiging sanhi ng malupit na labanan bago lapitan ang aktwal na pagsasanib. Umabot na sa 22 specimen ang bilang ng napatay ni Noah pagkatapos ng kanyang iba't ibang paglalakbay upang mang-alap ng mga materyales. Gayunpaman, 2 lamang sa kanila ang nasa itaas na baitang. Ang mga nilalang sa ibabang baitang ay palaging mas marami. Sa 22 bangkay, nagpasya si Noah na itago lamang ang 12 sa kanila. Ang mga nilalang sa gitnang baitang at pataas ay kapaki-pakinabang para sa kanyang katawan, at ang demonic sword ay hindi naisip na kainin ang ilan sa mga mahihina.
Ang iba naman, itinapon sila ni Noah sa pulang dagat upang ikalat ang kanilang enerhiya sa mundo. Magtatagal bago ma-disperse ng magma ang lahat ng breath na nilalaman nito, ngunit wala nang magagawa si Noah. Sinubukan pa niyang itago ang mga ito mula sa fauna doon. Maaari lamang siyang maging mas masinsinan kapag naayos na niya ang pangunahing issue. Ang isang mas mababang eroplano ay karaniwang may 10 hanggang 15 pag-iral sa ika-6 na ranggo sa pinakamahusay. Ang bilang na iyon ay nagbago ayon sa mga species at aktwal na kapangyarihan ng mga nilalang na iyon, ngunit iyon ay sapat na upang bigyan si Noah ng isang malabong ideya kung gaano karaming mga ahas ang kailangan niyang patayin. Iba rin ang kanyang mundo dahil sa pagbagsak ng piraso ng Immortal Lands. Ang mas mababang eroplanong iyon ay maaaring maglaman ng mas malakas na pag-iral kaysa karaniwan dahil sa enerhiya na dinala ng bagong kontinente sa kapaligiran. Ang mga eroplano ay maaari ring i-stretch ang mga limitasyon sa pamamagitan ng pag-redirect ng bahagi ng kanilang enerhiya upang sugpuin ang panloob na presyon, ngunit ang mundo ni Noah ay masyadong nasira. Nahulaan niya na ang pagtugon sa mga pamantayan na kinakalkula sa mga normal na kondisyon ay hindi magiging sapat para sa kanyang sitwasyon. Natapos na ni Noah ang yugto ng pagsubok, at itinapon na niya ang mga bangkay na hindi niya kailangan. Kailangan niya ng peak rank 6 na specimen upang makumplito ang kanyang proyekto, at nangangailangan iyon ng ilang paghahanda. Ang 9 na peak rank 6 na nilalang ay naninirahan lahat sa kalupaan at may malalaking pack sa ilalim ng kanilang kontrol. Ang ilan ay nagbahagi pa nga ng ilang rehiyon ng mapayapa, na ginagawang napakalaki ng kanilang kabuoang kapangyarihan para mahawakan ni Noah. Ang ilan sa mga peak rank 6 na snakes ay nagtrabaho din bilang mga underling ng quasi-rank 7 specimen, na ginagawa ang buong lugar ng bagong kontinente na hindi malapitan. Kailangang umasa si Noah sa kanyang karanasan bilang isang mangangaso kung gusto niyang ligtas na harapin ang mga mahiwagang hayop na iyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Noah. Kinailangan niyang linisin muna ang dagat, at hindi siya nag-atubili na simulan ang kanyang mahabang laban sa seabed. Ang ikatlong alon ng mga mananakop ay nagdala ng bilang ng ranggo 6 na mga espesimen sa mundo sa itaas ng 100, ngunit halos 40 sa kanila ay nanirahan sa dagat. Napatay na ni Noah ang 22 sa kanila, kaya kailangan lang niyang tapusin ang bahaging iyon ng kanyang pandaigdigang clearing operation. Ang eternal snakes na naninirahan sa dagat ay walang magawa laban kay Noah. Ang kanilang likas na kakayahan ay walang magawa laban sa kanyang mapangwasak na lakas. Ang maitim na sinag ni Snore ay isang nakamamatay na sandata na hindi nila mablock kahit na matapos ang pagtatambak ng hindi mabilang na mga layer ng yelo. Ang mga sugat na natamo nito ay naging dahilan din na hindi maayos ng mga shards. Ang gabi ay palaging banta. Maaari itong lumitaw ng wala saan at magdulot ng mga tiyak na sugat na maaaring umabot kahit sa kanilang mga buto. Gayunpaman, bihirang kailanganin itong magpakita sa yugtong iyon ng pangangaso. Walang humpay si Noah. Ang kanyang pagnanais na makumplito ang kanyang proyekto ay nagdulot sa kanya ng gutom para sa higit pang mga laban. Ang kanyang demonic sword ay hindi rin nabigo na tumagos sa mga depensa ng snake, at ang kanyang mga spell ay makakatulong sa kanya na tapusin ang mga pangangaso ng mas mabilis. Ang paghahanap at pagpatay sa lahat ng mga specimen sa dagat ay tumagal ng ilang sandali. Napakalawak ng kapaligirang iyon kahit para sa isang pag-iral tulad ni Noah. Gayunpaman, ang kanyang likas na kamalayan ay palaging nagpapahintulot sa kanya na makahanap ng mga bakas ng kanyang mga target. Napatay ni Noah ang 20 ranggo 6 na specimen sa mga taon na sumunod sa simulan ng kanyang clearing operation. Tumaas ang bilang na iyon sa tuwing nagpa siya ang isa sa mga eternal snakes na naninirahan sa kalupaan na lumipat. Hindi ginagantimpalaan ng mundo ang kanyang mga pagsisikap.
Ang lambat ng mga bitak ay patuloy na lumawak kahit na matapos niyang alagaan ang napakaraming makapangyarihang nilalang, ngunit hindi yun pinansin ni Noah. Ang mga bagong mahahalagang bangkay ay nagpapahintulot sa kanya na mapabuti ang kanyang katawan at ang kanyang demonic sword, habang ang mga mahihina ay napunta sa pulang dagat kung saan ang magma ang nag-aalaga sa pagbibigay ng breath pabalik sa mundo. Tanging ang Eternal Snake sa hanay ng tao na lumitaw pagkatapos ng mga pagbabago sa kapaligiran ay patuloy na sumakop sa dagat. Ang ibang mga nilalang na nagtatago ay sobrang takot pa rin sa mga mananakop na lumabas sa bukas. Hindi nagpapahinga si Noah matapos linisin ang dagat. Ang mga laban na iyon ay walang iba kundi mga pangangaso na walang anumang panganib. Ngunit malapit na siyang lumapit sa isang larangan ng digmaan na maaaring magdulot sa kanya ng ilang problema. Sa wakas ay oras na para salakayin ang mga kalupaan at kumpletuhin ang kanyang proyekto. Asterisk. Mga tala ng may akda, medyo abala ako ngayon, ngunit dapat kong ihanda ang mga kabanata para bukas. Gayunpaman, kukumpletuhin ko na lang sila bukas ng umaga kung nabigo ako ngayong gabi. Huwag magpanik kung makakita ka ng mas kaunting mga kabanata. Lagi kong pupunuin ang aking pang-araw-araw na kota, kabanata 1258 mabagal na paglapit. Ang tanging tunay na target ni Noah ay ang lumang kontinente. Ang bago ay hindi malapitan dahil sa pagkakaroon ng quasi-rank 7 na specimen, at karamihan sa mga pack doon ay maaaring magtulungan ng hindi lumilikha ng masyadong maraming panloob na salungatan. Ang isang pag-atake sa mga lupaing iyon ay magdudulot ng malawakang pagpapakilos ng mga reinforcement. Matatagpuan ni Noah ang kanyang sarili laban sa mga sangkawan ng ranggo 6 na mahiwagang hayop sa lalong madaling panahon. Ang pag-atake sa lumang kontinente ay mas ligtas, at nangangailangan ito ng mas kaunting pagpaplano. Hindi na kailangan ni Noah ng diskarte doon. Maaari niyang maglaan ng oras at dahan-daang patayin ang lahat ng Eternal Snake sa mga rehiyong iyon. Hindi kailangan ni Noah na maghangad ng peak rank 6 specimens kaagad. Dahan-dahan niyang maalis ang lugar gamit ang mga taktika ng hit and run. Hindi mahalaga kung siya ay nawala ng isang bangkay o dalawa sa proseso. Higit pa rito, hindi na niya kailangan pang iligtas ang mga glandula ng snake maliban kung nakilala niya ang isang peak rank 6 na specimen. Maaari niyang ituloy ang pinakamabilis na paraan at huwag pansinin ang pinsalang idinulot niya sa mga nilalang na iyon. Lumipad si Noah sa itaas ng lumang kontinente ng ilang beses upang magsagawa ng simpleng inspeksyon ng fauna nito. 3 peak rank 6 na Eternal Snakes ang sumakop sa mga lupaing iyon, at mayroon silang 30 mas mahihinang specimen sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang mga nilalang na iyon ay lumikha ng 3 malalaking pack na namamahala sa iba't ibang panig ng kontinente. Kabalintunaan, hinati nila ang kalupaan ayon sa mga lumang lugar ng impluensya. Ang mystical fog at ang chain ng bundok ay natural na mga hangganan, kaya hindi nagulat si Noah nang makita niya ang kaayusan na iyon. Inaasahan din niya na ang Eternal Snakes ay ituring na mas mahalaga ang bansang Papril dahil sa layo nito sa hindi aktibong dimensional na portal. Ang lupa sa bansang Utra ay masyadong mahina. Halos hindi nito kayang tanggapin ang 8 ranggo 6 na specimens na pinili ito bilang kanilang tahanan. Ang mga gitnang rehiyon ng kontinente ay nasa isang katulad na estado, ngunit maaari nilang mapaglabanan ang presyon na nagmumula sa siyam na makapangyarihang nilalang nito. Sa halip, madaling mapaunlakan ng bansang Papril ang 16 na ranggo 6 na espasiman nito. Ang pangunahing isyo doon ay ang kakulangan ng pagkain, na sa kalaunan ay haantong sa panloob na pag-aaway sa hinaharap. Pinili ni Noe ang bansang Utra bilang panimulang punto ng paglilinis sa lumang kontinente. Habang lumilipad siya palapit sa mga rehiyong iyon,
nakikita niya na sinusubukang bumawi ang lupa ngayong huminto na sa paggana ang dimensional portal. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng makapangyarihang grupo ng snakes ay naging walang saysay ang mga pagsisikap na iyon. Ang enerhiya sa kapaligiran ay nagtatagpo patungo sa mga nilalang na iyon dahil sa kanilang likas na pagsipsip ng breath. Apat sa ibabang baitang, 3 sa gitnang baitang, at pinuno, buod ni Noah sa kanyang isipan pagkatapos makumplito ang isa pang pagsusuri. Baka kaya ko silang harapin ng magkasama, pero hindi ko alam kung kaya ng mundo ang ganoong klase ng labanan. Hindi pa rin matatag ang mundo, kaya kinailangan ni Noah na umiwas sa mahabang labanan, lalo na nang makita nilang todo-todo siya. May bahagi sa kanya na gustong subukan ang limitasyon ng kanyang kasalukuyang kahusayan, ngunit alam ng mga ngaso sa loob niya na masyadong maaga para doon. Lumapit si Noah sa katimugang baybayin ng lumang kontinente at itinapon sa dagat ang ilang natira sa kanyang mga naunang pangangaso bago nagtago sa loob ng dagat. Ang madilim na bagay ay lumabas sa kanyang dibdib nang makarating siya sa isang angkop na lugar para sa kanyang pagtambangan. Bumungad sa kanya ang madilim na mundo at itinago ang kanyang presensya. Nagmaterial din ang hilik at inihanda ang nakamamatay na sinag nito. Hindi sigurado si Noah kung gagana ang pain na iyon. Ang mga mahiwagang hayop ay may matalas na instinct, at hindi niya kayang takpan ang aura ng madilim na mundo. Maaari siyang magtago sa loob nito, ngunit hindi niya mapigilan ang mga radiation ng kanyang pamamaraan. Gayunpaman, alam ni Noe na ang mga mahiwagang hayop ay may likas na ugali na kadalasang pinipigilan ang kanilang kakayahang mag-isip ng matuwid. Batid niya kung gaano katindi ang kanilang gutom. Ang mga eternal snakes na iyon ay hindi kailanman nalaman kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay sa isang mahirap na kapaligiran. Ang kanilang passive engravings ay maaaring masiyahan sa kanila sa immortal lands, ngunit hindi ito sapat sa ibabang eroplano. Ang kanilang matagal na pakiramdam ng pagiging kabilang sa parehong grupo na pinamumunuan ng mga banal na nilalang ay naging dahilan ng kanibalismo lamang kapag hindi na nila matiis ang kanilang gutom. Gayunpaman, iyon ay pansamantalang solusyon lamang na hindi nakalutas sa kanilang pangunahing isyu. Ang snakes ay nasa isang mahinang mundo na hindi makalapit sa immortal land sa mga tuntunin ng density ng breath. Napatay din ng kanilang pagsalakay ang ilang biktima na maaari nilang manghuli. Ang mga nakaangkop sa pagbabago ng kapaligiran ay mananatiling kalmado at malamang na makaligtas sa napipintong pakikibaka. Ang iba ay magsisimula ng hindi may iwasang panloob na mga labanan na haantong sa ilang mga nakaligtas. Kinailangan ni Noah na maghintay ng ilang linggo bago magpakita ng anumang palatandaan ng buhay ang lugar sa itaas niya. Isang napakalaking ulo ng reptilya ang nakaalis sa baybayin at pinagmamasdan ang pain sa dikalayuan. Sinuri ng sanga nitong dila ang bahaging iyon ng dagat at binalaan ang nilalang tungkol sa panganib na nagtatago sa kailaliman. Gayunpaman, naghintay ng kaunti ang ahas bago umatras sa lupain puwit. Ang ahas ay muling lumitaw pagkaraan ng ilang linggo. Ginawa pa rin nito ang maingat na pagsusuri sa lugar bago muling naglaho. Tila hindi nagtiwala ang nilalang sa pain ni Noah, ngunit malinaw na halos hindi nito mapigilan ang gutom. Hindi ito darating upang suriin ang mga natira kung hindi. Ang eternal snake ay tumagal lamang ng 1 linggo upang muling lumitaw sa ikatlong pagkakataon. Nakita ni Noah na may bakas ng determinasyon ang lumitaw sa mukha ng nilalang, kaya inihanda niya si Snore para sa pag-atake. Gayunpaman, umatras muli ang halimaw pagkatapos ng karaniwang pag-iinspeksyon nito. Kinailangan ni Noe na maghintay hanggang sa ika-4 na pagbisita nito sa lugar upang makita ang mga platform na gawa sa yelo na nabubuo sa ibabaw ng dagat. Mabilis na kumilos ang eternal snakes. Hindi nito nais na manatili sa gitna ng mapanganib na sensasyon na iyon ng napakatagal.
Ang ideya nito ay punan ang bibig nito ng mga tira at bumalik sa kaligtasan ng kalupaan. Gayunpaman, ang isang sinag ng marahas na madilim na bagay ay umukit ng isang butas sa ulo nito at pinatay ang nilalang sa lugar. Ang halimaw ay hindi man lang umasang makaiwas dahil naramdaman lamang nito ang pag-atake pagkatapos nitong lisanin ang madilim na mundo. Ang kanyang unang biktima sa landmass ay naging isang middle-tier specimen. Alam ng mga nasa mas mababang ranggo ang kanilang kahinaan, kaya hindi nila na-explore ang kanilang mga patrol area. Mabilis na kinuha ni Noah ang bangkay at kinuha ang isang bahagi ng laman nito para sa kanyang sarili. Ang natitirang bahagi ng katawan nito ay sumama sa pain upang mapabuti ang kanyang pag-akit sa mga mata ng mga hayop na iyon. Ang kanyang taktika ay gumana dahil ang isa pang middle tier na snake ay tumalon sa baybayin at nagsimulang lumipad patungo sa pain. Gayunpaman, ibinahagi nito ang parehong kapalaran ng huling nilalang. Isang maitim na sinag ang tumusok sa ulo nito at pinatay ito sa lugar. Kinuha ni Noah ang kabuuan ng bangkay noong panahong iyon dahil ayaw niyang ipagsapalaran ang pag-akit sa peak rank 6 na specimen. Direkta siyang haharap sa pinuno nang maalis niya ang mga kampan nito. Ang ikatlong baitang na nilalang ay lumitaw sa baybayin at sinunod ang halimbawa ng mga nauna rito. Ang pagkamatay nito ay nangyari din sa parehong paraan. Ang isang sinag ay sapat na upang patayin ang napakalaking ahas na iyon at agawin ang isang malaking halaga ng mahalagang laman. Iniwan ni Noah ang pain sa lugar upang makita kung may darating na mas mababang baitang na mga specimen. Gayunpaman, hindi sila lumipat mula sa kanilang mga teritoryo kahit na nawala ang kanilang mga mas mataas na pack. Asterisk. Mga tala ng may akda, paumanhin na muli kung pinagdaanan kayong lahat. Darating ang susunod na 2 kabanata pagkagising ko, Kabanata 1259 na sprint. Naghagis si Noah ng mas maraming mapagkukunan sa kanyang pain para makuha ang peak rank 6 na specimen, ngunit hindi umalis ang nilalang sa mga lupain nito. Ang mga specimen sa ibabang baitang ay pareho, at nawalan siya ng mga pagpipilian. Iyon ang limitasyon ng ligtas na diskarte. Nagawa lamang ni Noah na pumatay ng 3 specimen bago ang tunay na labanan. Hindi alam ni Noah kung kakayanin ito ng mundo, ngunit gagawin niya ang lahat para maiwasan ang anumang hindi kinakailangang pag-atake. Ang mga mahihinang nilalang ay tiyak na sasabak sa labanan kapag sinimulan ko ng labanan ang kanilang pinuno, naisip ni Noah habang siya ay muling lumabas at iniimbak ang kanyang pain. Maaari ko lang muna silang alagaan kung gusto kong maiwasan ang mga walang kwentang shockwaves. Hindi man lang binago ng mga lower tier na nilalang ang kanilang patrol pagkatapos mamatay ang middle tier na snakes. Alam ni Noah kung nasaan sila, na nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng isang diskarte na maaaring limitahan ang mga pinsala sa mundo. Lumipad si Noah sa itaas ng katimugang baybayin bago huminto at yumuko ang kanyang mga tuhod. Naplano na niya ang ruta sa isip niya. Kailangan lang niyang maging tumpak hanggat maaari ngayon. Ang peak rank 6 na Eternal Snake ay nanirahan malapit sa chain ng bundok dahil ito ang tanging lupain sa bahaging iyon ng lumang kontinente na makatiis sa presyon nito. Sinakop ng ibang mga nilalang ang pinakamahina na mga rehiyon, at maaaring matugunan sila ni Noah bago ang kanyang tunay na target kung siya ay gagawa ng tamang mga pagliko. Lumabas ang lamig sa anyo ni Noah habang nakatuon siya sa kanyang gawain. Isang mapa ng bahaging iyon ng lumang kontinente ang lumitaw sa kanyang isip, at isang ruta ang mabilis na nabuo dito. Pagkatapos, pinalitan ng isang hugis tao na bitak ang kanyang figura, at si Noah ay nawala sa loob ng kanyang dimensyon. Ang madilim na tanawin na nakikita mula sa loob ng personal na dimensyon ay hindi nagbigay kay Noah ng maraming detalye tungkol sa aktwal na kapaligiran ng lumang kontinente. Gayunpaman, kabisado na niya ang posisyon ng mga ahas,
At nahuhulaan niya ang kanilang mga reaksyon dahil sa malawak niyang kaalaman sa larangan ng mahiwagang hayop. Sinundan ni Noah ang kanlurang baybayin hanggang sa bigla siyang huminto at hinawakan ang demonic sword. Isang mababang antas na eternal snake ang lumitaw sa mga lupain sa ilalim niya, at ang nilalang ay nagpakawala ng isang nagulat na dagandong nang mapansin nito ang kanyang figure. Mabilis na damaloy ang maitim na bagay sa loob ng demonic sword bago nilalasan ni Noah ang halimaw. Isang napakalaking masa ng kadiliman sa anyo ng isang talam ang lumipad mula sa kanyang anyo at bumagsak sa nagulat na mga nilalang bago pa nito mailabas ang pilak na likido nito. Ang ambisyon ni Noah ay nagsimulang mabuo sa kanyang sprint. Ang kanyang cultivation level ay umabot na sa quasi-solid stage sa oras na nakilala niya ang kanyang unang kalaban. Ang snake sa ibabang baitang ay hindi makadepensa laban sa pag-ataking iyon. Iyon ang isa sa pinakamalakas na slash ni Noah na inilunsad pagkatapos na mapalakas ng kanyang ambisyon ang kanyang kapangyarihan. Nilamon ng bagyo ng madilim na bagay ang nilalang at pinunit ang laman nito. Dala ng slash ang talas ni Noah kahit na sa napakalaking anyo na iyon. At ang mga likas na depensa ng snake ay hindi makaasa na pigilan ito. Si Noah ay sumugod patungo sa bagyo at ikinaway ang kanyang kamay nang matagpuan niya ang baldado na bangkay ng walang hanggang ahas. Sinira ng slash ang karamihan sa laman nito at ibinaba ang halaga nito, ngunit hindi niya inisip ang pagkawalang iyon. Ang kanyang katawan ay nasa gitnang baitang, at nangangailangan ito ng mas maraming enerhiya kaysa sa iba pang nilalang sa parehong antas upang mapabuti. Naabot na ni Noah ang punto na hindi niya maituturing na tamang pagkain ang mga mahiwagang hayop sa ibabang baitang. Naglaho ang bangkay na may kapansanan habang pinalitan ng hugis tao ang figure ni Noah. Siya sprinted patungo sa silangang baybayin sa oras na iyon. Ang tapat ng kontinente ay tumanggap ng isa pang mahinang nilalang. Nadama ni Noah ang likas na kamalayan na may nagbago sa kapaligirang iyon pagkatapos na ilabas ng unang biktima ang dagandong nito. Nararamdaman lang iyon ng kanyang kamalayan sa isang fraction ng isang segundo mula nang siya ay agad na tumakbo muli, ngunit iyon ay sapat na upang mamulat siya sa mga nangyayari. Nalaman ng grupo ang tungkol sa presensya ng isang mananalakay. Ang apat na natitirang nilalang sa bahaging iyon ng lumang kontinente ay magsasama-sama na ngayon patungo sa unang biktima ni Noah. May kalamangan pa rin si Noah, kaya naging maayos ang kanyang pangalawang pamamaril. Narating niya ang silangang baybayin, natagpuan ang mas mababang baitang na espasiman, at pinunit ang laman nito gamit ang isang slash na nagpakawala ng bagyo ng madilim na bagay. Ang kanyang maayos at tumpak na mga pag-atake ay hindi napigilan ang kanyang pangalawang biktima na magpakawala ng isang sigaw. Nalaman ng mga labi ng pack ang tungkol sa bagong posisyon ni Noah. Matapos itabi ang bangkay na may pilas ay muling tumakbo si Noah. Lumipad siya sa tabi ng silangang baybayin noong panahong iyon, at umalis siya sa kanyang dimensyon nang makita niya ang isang makapangyarihang bakas ng buhay sa madilim na tanawin iyon. Iyon ay ang lugar na inookupahan ng isa pang mas mababang baitang na espasiman, ngunit nakita ni Noah ang dalawang pares ng mga mata ng reptilya na lumilingon sa kanyang direksyon pagkatapos na muling lumitaw sa kalangitan. Naabot na ng peak rank 6 na Eternal Snake ang kababaan nito, at hindi ito nag-atubiling punan ang lugar ng silver liquid sa bahagyang pag-aalinlangan ni Noah. Hindi pa, naisip ni Noah bago pinalitan ng hugis tao ang kanyang anyo. Maaaring maghintay ang peak rank 6 na espasiman. Noah nagkaroon para alagaan ang mga mahihinang nilalang bago labanan ang tunay niyang pakay. Si Noah ay tumakbo patungo sa kanlurang baybayin upang harangin ang huling mas mababang baitang snake sa bahaging iyon ng kontinente. Ang kanyang likas na kamalayan ay kumikislap nang maramdaman na ang isang malakas na nilalang ay nasa malapit, at si Noah ay lumabas sa kanyang dimensyon upang maglunsad ng isa pang matalas na bagyo ng madilim na bagay.
Ang Eternal Snake ay lumitaw sa kanyang paningin sa isang iglap. Agad na nilamon ng bagyo ng dark matter ang figure nito at winasak ang laman nito. Malapit na, naisip ni Noah habang inilalahad niya ang kanyang madilim na mundo. Ang dalawang natitirang specimen sa mga lupaing iyon ay mabilis na nakarating sa posisyon ni Noe matapos marinig ang sigaw ng kanyang ikatlong biktima. Hindi sila natakot nang makita ang makakapal na madilim na ulap, at sinugod nila ito nang hindi man lang huminto upang suriin ang banta. Gayunpaman, isang tuwid na itim na linya ang lumabas sa madilim na mundo at tumagos sa ibabang baitang sa ulo ni Snake. Itinuro ni Noe ang kanyang mga daliri patungo sa nilalang na iyon, at itinuro niya ang mga ito pataas upang patayin ang hayop. Sinundan ng itim na linya ang paggalaw ng kanyang mga daliri. Patuloy nitong hinihiwa ang laman at buto hanggang sa lumabas ito sa itaas na bahagi ng katawan ng ahas. Kahit na ang peak rank 6 na specimen ay tumigil para panuurin ang mga epekto ng spell ni Noah. Buhay pa ito, ngunit ang instincts nito ang nagbigay sa kanya ng iba't ibang sensasyon. Para na rin nilang itinuring itong bangkay. Ang mahinang ahas ay biglang bumukas sa dalawang bahagi. Ang spell ni Noah ay halos maputol ang nilalang sa kalahati. Kaunting laman lang ang nalampasan nito. Ang nilalang ay nasa isang piraso pa rin, ngunit ang pinsala nito ay hindi man lang nagbigay sa kanya ng oras upang ilunsad ang pilak na likido nito. Namatay ang ahas nang hindi maintindihan kung sino ang pumatay dito. Ang peak rank 6 na Eternal Snake ay lumingon sa ulap habang nakasuot ng maingat na ekspresyon. Ang madilim na mundo ay gumuhos sa ilalim ng mga mata nito, at ang madilim na bagay ay bumagsak upang magkaroon ng hugis ng humanoid armor sa paligid ni Noah. Hindi gagamitin ni Noah ang kanyang demonic form ngayong nasa harap na siya ng tunay niyang target. Ang pagtatapos ng kanyang proyekto ay sa wakas ay naabot na niya at ang pananabik na nadama niya ay ginawa ng kanyang ambisyon na itulak ang kanyang mga sentro ng kapangyarihan sa solidong yugto. Dam alloy ang maitim na bagay sa loob ng demonic sword at ginawa itong 400 metrong haba ng talam, at nabuo ang hilik sa kanyang likuran. Isang anino din ang lumabas sa kanyang singsing bago naglaho sa kapaligiran. Hindi nagpapigil si Noah kapag nakaharap ang isang kalaban sa tuktok ng mga magiting na hanay. ********** Author's Note: ang susunod na kabanata ay dapat lumabas sa loob ng ilang oras, Kabanata 1260 tagumpay. Ang mga naunang pag-atake ni Noe ay nagpalaganap ng pagkawasak sa buong mundo. Ang kanyang mga bagyo ng madilim na bagay ay lumikha ng malalaking bitek sa tela ng kalangitan, at maging ang kanyang spell ay nagbukas ng ilang bitek. Ang mahinang lupain ng lumang kontinente ay gumuho sa ilalim ng kanyang mga pag-atake, ngunit iyon ay wala kong ikukumpara sa kung ano ang malapit nang mangyari. Pinigilan ni Noah ang kanyang sarili noon, ngunit hindi niya magawa ang parehong laban sa kanyang huling kalaban. Pinuno ng peak rank 6 na Eternal Snake ang lugar ng silver liquid na lumikha ng maraming layer ng yelo. Nakita nito kung gaano nakakamatay ang mga kakayahan ni Noah, kaya hindi ito mangangako kapag kaharap siya. Sa kabilang banda, si Noah ay medyo kalmado. Nabugbog na niya ang isang katulad na nilalang noon. Ang pagsisikap ay nagdulot sa kanya ng matinding pinsala, ngunit siya ay mas malakas kaysa dati ngayon. Ang kanyang mga sentro ng kapangyarihan ay nasa parehong antas pa rin, ngunit nagdagdag siya ng isang malakas na sandata sa kanyang arsenal. Ang karagdagan na iyon lamang ang nagbigay sa kanya ng lahat ng kumpiyansa na kailangan niya sa labanan. Siyempre, hindi siya maaaring umatake ng walang isip. Kinailangan pa niyang kunin ang mga glandula ng nilalang. Ibig sabihin ay kailangan niyang iwanan ang ibabang bahagi ng ulo nito na walang sira. Tumalon ang ahas patungo kay Noah. Sinira ng singil nito ang bahagi ng mga layer ng pagtatanggol upang lumikha ng isang ulap ng mga tipak ng yelo na nahulog sa lupa.
Ang nilalang ay hindi kailangang magpigil. Ang mga species nito ay sikat sa mga kakayahan nito sa pagpapagaling, kaya natural itong bumuo ng isang walang ingat na estilo ng labanan. Iginagalang ni Noah ang pag-uugaling iyon, ngunit matagal na niyang natutunan kung paano haharapin ang mahirap na kakayahang iyon. Maaaring isara ng Eternal Snakes ang kanilang mga sugat sa pamamagitan ng mga tipak ng yelo, ngunit hindi nila muling mapalago ang buong bahagi ng kanilang katawan. Ang Eternal Snake ay nakarating kay Noah sa isang iglap. Ang pilak na likido ay lumabas sa nakabukang bibig nito, at ang mga pangil nito ay nagbabantang sa sarado ang itim na baluti. Gayunpaman, isang serye ng mga hiwa ang lumitaw sa malansa na loob ng kanyang sikmura bago matapos ang pag-atake ng nilalang. Ang mga mahiwagang hayop ay may nakamamatay na kahinaan na madaling mapagsamantalahan ng mga magsasaka. Ang kanilang estilo ng labanan ay palaging pareho, at may limitasyon kung gaano nila ito mapapabuti. Kahit na ang mga nilalang na naninirahan sa Immortal Lands at nasa hangganan ng estado ng matatalinong hayop ay walang magagawa tungkol doon. Ang kanilang nag-iisang sentro ng kapangyarihan ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang pagkakataon na masira ang mga limitasyon ng kanilang mga species. Napag-aralan na ni Noah ang Eternal Snakes at natutunan ang lahat ng kanilang mga galaw. Mas alam pa niya ang kanilang panloob na komposisyon kaysa sa iba pang eksperto sa larangan ng mahiwagang hayop, kaya hindi na siya mabigla ng mga species na iyon. Ang kanyang kalaban ay gumagamit ng hilaw na lakas na higit na nakahihigit sa kanya, ngunit iyon ay magiging walang silbi kung hindi ito makakarating ng kahit isang suntok sa kanya. Sinira ng gabi ang kaloob-looban ng itaas na bahagi ng bibig ng nilalang bago umalis sa lugar na iyon at muling sumanib sa kapaligiran. Ginamit ni Noah ang pagkakataong iyon para sprint patungo sa gitna ng katawan nito at itinusok ang demonic sword sa laman nito. Mabilis na nagbago ang hilik at ibinalot ang sarili sa katawan ng Eternal Snake. Bumuka ang bibig ng Blood Companion upang ilunsad ang nakamamatay na madilim na sinag nito malapit sa lugar na napinsala ni Noah. Ang sinag ay walang kahirap-hirap na nag-ukit ng butas sa katawan ng snake, at iniwas ni Noah ang kanyang talam nang kumalat ang marahas na enerhiya. Namulat ang nilalang sa kanyang paligid at nakita lamang ang kalahati ng katawan nito na bumagsak sa lupa. Ang ahas ay nagpakawala ng isang sigaw na nagpahayag ng parehong sakit at galit. Ang mga tipak ng yelo na naipon noon sa kapaligiran ay lumipad patungo sa bibig at katawan nito upang isara ang mga sugat. Samantala, bumaril ang ulo nito patungo sa kalaban. Gayunpaman, walang naramdaman ang ahas nang isara nito ang kanyang bibig sa figure ng tao, at isang masakit na sensasyon ang kumalat mula sa katawan nito. Nakita ng nilalang na muling lumitaw si Noah malapit sa malaking pinsala at muling nasaksak ang laman nito. Nagbago na rin ang kasamang dugo sa gilid nito, at di nagtagal ay lumabas ang madilim na sinag mula sa bibig nito upang mag-ukit ng isa pang malaking butas. Sinundan ni Noah ang pag-atake ni Snore ng isang malakas na laslas upang putulin ang mga piraso ng laman na nagpapanatili sa nasugatang bahagi na konektado sa pangunahing katawan. Isa pang malaking tipak ng Eternal Snake ang nahulog sa lupa sa ilalim ng galit nitong mga tingin. Sa teknikal na pagsasalita, ang Eternal Snake ay mas mabilis kaysa kay Noah sa malapitang labanan. Ang pisikal na lakas nito ay mas mataas din sa kanya, at ang mga shockwaves na inilalabas ng nilalang sa bawat pag-atake ay maaaring makapagpapahina sa kanya. Gayunpaman, alam ni Noah kung anong uri ng pag-atake ang ilulunsad ng nilalang. Hindi na niya kailangan pang makita ang kanyang kalaban para malaman kung saan at kailan siya dapat umiwas. Iyon ang nagbigay kay Noah ng kakayahang mauna ng ilang hakbang sa kanyang kalaban. Tumakbo siya bago pa man magsimula ang mga pag-atake ng kalaban, at naabot niya ang katawan nito sa tamang oras upang samantalahin ang mga bakanting natitira sa panahon ng opens iba nito. Bukod dito,
ang mga hiwa ng yelo ay hindi ganap na gumaling sa mga sugat na kanyang natamo. Maliban sa mga hiwa sa bibig nito, hindi kayang ayusin ng likas na kakayahan ng ahas ang pinsalang dinaranas nito. Ang mga palitan na iyon ay nagpatuloy ng ilang sandali. Ang katawan ng ahas patuloy na nagiging mas maikli sa tuwing umaatake ang nilalang, at hindi nagtagal ay natagpuan nito ang sarili na walang laman na kailangan upang may segowa ang mga paglukso nito. Nawala ang liksi at bilis ng pagsabog ng ahas matapos putulin ni Noah ang katawan nito. Hindi na niya kailangan panghulaan ang mga pag-atake ng kanyang kalaban sa puntong iyon dahil mas mabilis siya sa yugtong iyon ng labanan. Nagpatuloy sa pagpupumiglas ang nilalang. Hindi ito sumuko kahit na nawala ang halos buong katawan nito. Gayunpaman, ang mga pag-atake nito ay medyo nakakaawa sa kalagayang iyon. Hindi nila naabot ang mga pamantayan ng isang peak rank 6 na pag-iral. Patuloy na pinutol ni Noah ang mga piraso ng katawan nito hanggang sa ang ahas ay wala ng iba kundi isang ulo ng reptilya na nakatayo sa ibabaw ng isang bakas ng yelo. Ang likas na kakayahan nito ay nagsara ng mga pinsala nito, ngunit ang kasalukuyang estado nito ay naging dahilan upang hindi ito makagalaw ng maayos. Ang ahas ay makakapaglabas lamang ng mas maraming pilak na likido at lumikha ng isang nakapirming istruktura na nagpoprotekta dito. Gayunpaman, ang yelong iyon ay wala sa harap ng talam ni Noah. Ang demonic sword ay naghukay ng butas sa mga depensang iyon sa ilang laslas. Inabot ni Noah ang ulo at damapo sa gitna nito, sa itaas mismo ng utak ng nilalang. Damaloy ang madilim na bagay sa loob ng demonic sword bago niya ito itinulak pababa. Napaiyak ang ahas sa sakit, ngunit hindi tumigil si Noah. Ang kanyang ambisyon ay patuloy na itulak ang kanyang mga sentro ng kapangyarihan na lampas sa kanilang mga limitasyon sa sarili nitong. Sa pag-iisip na matatapos niya ang kanyang proyekto, sumabog ang kanyang pagkatao. Pagkatapos ng ikapitong suntok, iniwan ng liwanag ang mga mata ng Eternal Snake. Ang bilang ng napatay ni Noah ay umabot sa 50 specimen sa puntong iyon, ngunit ang pangunahing tagumpay ay ang isa pang peak rank 6 na nilalang ang namatay. 8 peak rank 6 na snakes na lang ang natitira sa mundo ngayon. Naroon pa rin ang quasi-rank 7 na nilalang sa itaas nila, ngunit hindi naisip ni Noah ang paghahanap pagkatapos ng kanyang huling tagumpay. Wala man lang siyang pakialam sa kalagayan ng mundo. Si Noah ay maglalaan ng kanyang oras upang pag-aralan ang pagpapalawak ng mga bitak mamaya. Ngayon lang niya naiisip ang tungkol sa kanyang proyekto. Ang kanyang ambisyon ay patuloy na lumakas kahit na ang labanan ay tapos na. Kinailangan itong pilitin na supilan ni Noah para matigil ang empowerment na ibinigay nito sa kanyang mga sentro ng kapangyarihan. Hindi nagtagal ay dumating ang mga kakulangan, ngunit hindi sila pinansin ni Noah. Mabilis niyang tinipon ang lahat ng bahagi ng katawan sa larangan ng digmaan bago umalis sa lumang kontinente upang lumipad patungo sa magkahiwalay na dimensyon. Kinailangan niyang maging ganap na ihiwalay upang maging komportable kapag nagsasagawa ng pagsasanib. Hindi niya mapagkakatiwalaan ang kuweba sa ilalim ng dagat na may napakaraming banta sa mundo.